Sa mismong araw kasal namin, inanunsyong aking mapapangasawa na ang lahat ng kanyang ari-arian bago kami ikasal ay ililipat niya sa pangalan ng kanyang ina. Bukod pa roon, magpapadala siya ng PHP 100,000 buwan-buwan sa nanay niya para sa magastusin nito. Naantik ang buong reception hall. Pinuri siya nga mabisita. Tinawag na isang magalang at mapagmahal na anak. Ngumisi lang ako, kinuha ang mikropono, at nagbiti ang isang pangungusap. Halos sumabog ang bulwagan at natigilan sa gulat ang lahat. Kakahinto pa lang ng huling tugtog ng wedding march. Hahawakan na sana ng MC ang mikropono para ibigay sa amin ni Luis, pero bigla siyang humakbang pauna. Inunahan ito. Bago natin simulan ang selebrasyon, may mahalaga akong sasabihin. Umalingaw-ngaw ang boses ni Luis sa mas speaker sa buong ballroom. Unti-unting tumahimik ang bulungan ng halos 300 na bisita. Nakatayo ako sa tabi niya. Suot ang aking puting-puting traje de boda, hawak ang aking buke, habang pinapanatili ang ngiti ang isang nobya. Ngunit sa kaibuturan ko, nagsimulang umusbong ang isang di may paliwanag na kaba. Ito na ang pinakamahalagang araw ng buhay ko. Lumingon sa akin si Luis na may malambing na tingin, ngunit sa isang iglap ay ibinaling niya ang kanyang mamata. Sa kanyang ina na nakaupo sa presidential table. Hinding-hindi ko kalilimutan kung sino ang nagsakripisyong lahat para lang mapalaki ako at mapag-aral. Dahil lang sa kanya, narating ko kung nasaan man ako ngayon. Ang kanyang ina, ang aking magiging biyenan na si Aling Lourdes, ay pinupunasan ang gilid ng kanyang nga mata gamit ang isang panyo. Ipinapakita ang labis na pagkaantik. Huminga ng malalim si Luis, at biglang tumaas ang kanyang boses. Opisyal kong ipinapahaya. Lahat ng aking ari-arian bago ang kasal na ito, kabilang ang 2 condo unit, mga stock, at mga bank deposit, ay buong puso kong ibinibigay sa aking ina. Sa una, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa bulwagan, at pagkatapos ay umugong ang malakas na palakpakan. Ilang matatandang kamag-anak pa ang tumayo, sumisigaw, "Galing, Luis. Yan ang tunay na anak." Bihira na yan ngayon. Halos wala nang nga kabataang ganyan ka-responsible. Nanigas ang ngiti sa aking mukha. Isang matinding katahimikan ang namuo sa aking isipan. Ililipat ang lahat ng ari-arian bago ang kasal sa kanyang ina? Tila tuwang-tuwa si Luis sa reaksyon ng matao. Itinaas niya ang kanyang kamay. Pinatatahimik ang lahat. At nagpatuloy. At hindi pa yan lahat. Simula sa susunod na buwan, regular akong magpapadala kay mamangang PHP 100,000 para sa kanyang mabangangailangan bilang pasasalamat sa lahat ng nagawa niya para sa akin. Wow! 100,000. Ang sahot ni Luis ay nasa 2,000-5,000. Yan ba ang utang na loob sa magulang? Paano naman kami mabubuhay? Sa gitnang bulungan ng gabisita, ang aking biyenan, o mas tamang sabihing ina ni Luis, ay humahagulgol na. Nakaalalay sa kanya ang mga kamag-anak habang tumatayo at iniunat ang mga braso sa kanyang anak. Nilapitan siya ni Luis at niyakap. Sa ilalim ng spotlight, ang mag-ina ay nagpapalabas ng isang engrandeng madamdaming drama. Nanginginig ang aking makamay. Halos hindi ko na mahawakan ang bouquet. Pakiramdam ko ay dayuhan ako sa sarili kong selebrasyon. Isang palamuti lang sa entablado. Isang katatawanan. Clara, susuportahan mo naman ang desisyon ko. Diba, sa wakas ay naalala ako ni Luis, lumingon, at iniabot sa akin ang mikropono. Mababasa sa kanyang mga mata ang buong kumpiyansa. Lagi mong sinasabi na ang pinakagusto mo sa akin ay ang pagiging responsible at maalaga ko sa mga mahal ko sa buhay. Nakkrus ang makatingin na bungbulwakan sa akin. Nakita ko ang aking mga magulang. Nakaupo sa isang lamesa na namumutla ang mga muha. Ang best friend kong si Bea ay tinakpan ang bibig, nanlalaki ang mga mata. Ang mga kamag-anak ni Luis ay nakatingin sa akin na tila nagsasabing, tingnan natin kung gaano kakatalino. Susuportahan? Susuportahan ko na binalewala mo ako. Ang asawa mo. Suportahan ko na sinisira mo ang pundasyon ng ating kinabukasan. Suportahan ko na ibibigay mo ang halos kalahati nga sahot mo sa nanay mo. Habang kailangan nating magbayad ng amortization sa kondo, mamiling ang pagkain. At sa hinaharap ay magpalaki ng anak, kinuha ko ang mikropono. Namuti ang aking madaliri sa higpit na hawak. Tiwala si Luis na nakatingin sa akin.
Tumigil na rin sa pakiyak ang kanyang ina. Nag-abang na sumang-ayon ako sa publiko at tulungan silang patatagin ang imahe ng isang dakila at magalang na anak ng pamilyang Gonzales. Ngumiti ako. Hindi ito isang pilit na ngiting kagalakan, kundi isang tapat na ngiti mula sa pagkaunawa sa kabuwang kahibangan ng nangyayari. Itinaas ko ang mikropono. Ang ilaw ng spotlight ay tumama sa aking puting-puting damit. Naging sobrang tahimik ngang bulwagan na maririnig mo na ang ugong na aircon. Kung ganon, kalmado at malinaw ang aking boses, may sasabihin din ako. Lumingon ako kay Luis. Nakikita ang pagtataka sa kanyang nga mata. At sinabi ko ng dahan-dahan, kanselado na ang gikazaw, hiwalay na tayo. Isang nakabibinging katahimikan ang tumagal ngang 3 segundo. At pagkatapos ay sumabog ang bulwagan. Ano? Hiwalay na? Kinakansela niya ang kasal sa mismong reception? Ang bulungan ng mabisita ay mabilis na naging isang malakas na ugong. Tumalon mula sa kanilang mga upuan ang aking nanay at tatay. Ang kanilang gulat ay napalitan ng pag-alala. Humakbang pa ang tatay ko palapit sa akin, pero pinigilan siya ni nanay. Alam nila na hindi ako dapat umatras ngayon. Ang ngiti sa mukha ni Luis ay biglang naglaho, napalitan ng di makapaniwalang galit. Clara, nababalik ka na ba? Kasal natin ngayon. Kasal sana natin. Pagtatama ko sa kanya. Ang boses ko sa mikropono ay umabot sa bawat sulok ng bulwagan. Dahil pinili mo ang iyong ina bilang kasama sa buhay, hindi ko na kailangang maging pangatlong gulong dito. Anong kalokohan yan? Ang ina ni Luis, si Aling Lourdes, ay tinapon na ang maskara ng naantig na martir at gali na lumapi sa akin. Mahal ni Luis ang nanay niya. Anong masama doon? Hindi ba't isang magandang katangian yon? Paano ka naging ganyang klaseng babae? Napakawalang hiya mo. Inilipat ko ang mikropono sa kabilang kamay at tinitigan siya ng diretso sa mata. Ang paggalang sa magulang ay isang birtud. Pero ang bulak na pagsunod ay kahangalan. Aling Lourdes, 30 anyos na ang anak ninyo, hindi 3 taong gulang. Ibinibigay niya sa inyo ang lahat ng kanyang ari-arian at PHP sa 200,000 pa kada buwan. Paano naman ang pamilya namin? Sino ang magbabayad ng amortization namin? Sino ang gagastos para sa araw-araw? Kapag nakaanak kami, saang para kami kukuhang diaper at gatas? Hoy! Bruha ka! Kinukwenta mo na agad ako, namutla sa galit si Aling Lourdes. Sinasabi ko lang ang mga katotohanan. Lumingon ako kay Luis. Naging bato ang kanyang muha. Nakpaalam ka ba sa akin bago mo gawin ang desisyong ito? Tinanong mo ba ang opinyon ko? O sa tingin mo, dahil magpapakasal na tayo, dapat ko na lang tanggapin lahat ng kondisyon mo, kabilang na ang pagiging ekstra sa palabas mo tungkol sa perpektong anak? Bubuksan na sana ni Luis ang kanyang bibig, ngunit wala siyang masabi. Malinaw na hindi niya inaasahan na gagawa akong eskandalo sa harap ng napakaraming tao. Clara, tigilan mo na yang pag-iinarte mo. Sa wakas ay nagsalita siya. Lumambot ang kanyang tono. Sinusubukang isalba ang sitwasyon. Pwede natin tong pag-usapan sa bahay. Kasal natin ngayon. Ang daming bisita. Nakakahiya. Ngayon mo lang naisip ang kahihiyan. Ngumisi ako. Sa pagkakataong ito, malamig. Nung ipinapahayag mo sa publiko na ibibigay mo lahat ng ari-arian mo sa nanay mo, hindi mo inisip ang kahihiyan ko, hindi mo inisip ang kinabukasan natin. Luis, naintindihan ko na, hindi mo kailangan asawa, kundi isang supporting actress para sa drama mo tungkol sa dakilang pagmamahal ng isang anak. Clara Santos, umungol siya, nakakagulo na sa bulwagan. Ang makamag-anak ng mga Gonzales ay nagsitayuan. Inaakusahan akong kawalang-galang. Gumawa ganito sa kasal. Ipahiya ang parehong pamilya. Kasalanan ba ni Luis na mahal niya ang nanay niya? Kung hindi ka papatol sa ganyan, kanino ka papapatol? Hindi rin nagpatalo ang magkamag-anak at kaibigan ko. Normal lang na mahalin ang ina. Pero, dapat may limitasyon. Hindi pa nga kasal. Nilipat na lahat sa kanya at handang magbigay ng malaking pera buwan-buwan. Paano mabubuhay si Clara kasama siya? Tipikal na mamas boy. Ang MC ay walang magawa sa gilid,
Ilang beses na sumubok na mamagitan at ayusin ang gusot, pero walang pumapansin sa kanya. Ang best friend kong si Bea ay tumakbo sa entablado. Tumabi sa akin. At malakas na nagsabi. Tama si Clara. Ang kasal ay para sa dalawang tao. Luis, inisip mo ba man lang ang nararamdaman niya? Ang down payment para sa tsondo ninyo, na binili ninyo bilang magiging tahanan ninyo, kalahati nun galing sa pamilya ni Clara. Ngayon sinasabi mo na ibibigay mo lahat ng ari-arian mo sa nanay mo. Ibig sabihin, ang prangang magulang ni Clara napunta na rin sa nanay mo. Ang masalitang iyon ay parang bombang sumabog. Ano, kalahati ng down payment galing sa pamilya ng nobya? So, kalahati ng kondo pag, ari ng mga santos. Paano niya nailipat lahat sa nanay niya? Sobra na yan. Namula ang mukha ni Luis. Hindi niya inaasahan na babanggitin ito ni Bea sa harap ng lahat. Ang tsondo na plinano naming maging tahanan namin ay nakakahalaga ng PHP 15 milyon. Ang down payment ay PHP 4 million. Kung saan PHP 2 million ang ibinigay ng mga magulang ko. Napakasunduan namin na pareho naming pangalan ang ilalagay sa titulo ng ari-arian. Ibabalik ko naman yung pera. Nagsimulang magpaliwanag si Luis. Kailan mo ibabalik? Paano mo ibabalik? Giit ko, magbibigay kang 100,000 sa nanay mo. Sa natitirang pera, magbabayad kang amortization at bibiling pagkain. Saan ka kukuhang pambalik sa mga magulang kong PHP 2 milyon na yon? Babayaran mo sila gamit ang tropeo mo bilang Best Son of the Year? Naktawanan ang ilan sa bulwagan, na mabilis na nalunot. Sa galit na sigawan ng makamag-anak ng nobyo, tama na. Biglang sumigaw si Aling Lourdes. Tinuturo ako. Alam ko na. Isa ka talagang haliparot. Hindi ka pa nga pumapasok sa pamilya namin. Iniisip mo na agad kung paano hahatiin ang yaman namin. Ang anak ko ay napakabuti. Swerte mo nang mapangasawa siya. Tapos ipapahiya mo pa siya sa kasal niya. Kung ganun, wala nang kasal. Diyan mismo ang gusto ko. Kalmado kong sagot. Lumingon ako sa MC. Ginoong MC, pakianunsyo na po na kanselado na ang kasal. Tuloy po ang handaan. Isipin nyo na lang na inimbitahan ko kayong lahat sa isang hapunan. Lahat ng maregalong pra ay ibabalik sa mga bisita ng buo. Pagkasabi nito, tinanggal ko ang aking belo sa harap ng lahat. Pagkatapos, hinubat ko mula sa aking daliri ang mamahaling diamanteng singsing. Kalahating taon itong pinag-ipunan ni Luis. At nun, naantik ako hanggang sa lumuha. Ngayon, parang isang malaking biro na lang ito. Inilagay ko ang singsing sa palat ni Luis. Tulala siyang nakatingin sa akin, na tila hindi pa rin makapaniwala sa nangyayari. Luis, simula ngayon, wala nang nag-uugnay sa ating dalawa. Malinaw kong sinabi, ang PHP 2 milyon para sa down payment. Hinihiling kong ibalik mo sa pamilya ko sa loob ng 1 linggo. Para sa iba pang bagay. Ang abogado ko na ang kakausap sa iyo. Abogado? Anong abogado? Sa wakas ay natauhan si Luis. May bahit ng pagkasindak sa kanyang boses. Clara, wag mong gawin to. Pwede naman tayong mag-usap ng maayos. Pwede kong bawiin ang desisyon ko. Maayos, hindi na kailangan. Pinutol ko siya. Lumingon ako sa lahat ng bisita at yumuko ng malalim. Paumanhin po sa panunot ninyo sa pangit na eksenang ito. Ako na po ang magbabayad ng kalahating lahat ng gastos sa handaan. Sige po. Kumain kayo. Pagkatapos ng nasalitang iyon, hinawakan ko ang kamay ni Bea. Itinaas ang laylayan ng aking traje de boda. At buong tapang na bumaba sa entablado. Clara, Clara, sandali. Sabi ng sandali. Sigaw ni Luis sa likuran ko. Hindi ako lumingon. Lumapit sa akin ang mga magulang ko. Namumula ang mga mata ni nanay. May kung anong ekspresyon sa mukha ni tatay. Anak, sigurado ka na ba? Sigurado na po. Hinikpitan ko ang hawak sa kamay ng mga magulang ko. Hindi ko kailangan ng ganyang kasal. Kaming tatlo. Sa ilalim ng matingin ng matao. Ay! Lumabas ng ballroom. Sa may pintuan, lumingon ako at sinulyapan si Luis sa huling pagkakataon. Nakatayo siya sa gitnang kanyang ina at mga kamag-anak, nakatingin sa akin, at sa kanyang mga mata ay may halong galit, pagkalito,
At marahil, isang patak ng pagsisisi, ngunit huli na ang lahat. Lumabas kaming hotel. Bahagyang nakakasilaw ang araw ng Mayo. Huminga ako ng malalim. Ang aking traje de boda ay nagniningning sa ilalim ng araw. Saan tayo ngayon? Tanong ni Bea. Una, uwi muna para magbihis. Sabi ko, at pagkatapos ang isang sandali, idinuktong. Tapos, sa abogado. Seryoso ka bang kukuhang abogado? Oo naman. Hinila ko ang malalaking ruffles ng aking damit. Hindi lang ito tungkol sa pagbawi ng down payment. Gusto kong siguraduhin na pinutol ko na ang lahat ng ugnayan sa taong yon ng tuluyan at walang balikan. Nagsimulang mag-vibrate ng malakas ang cellphone ko. Tiningnan ko ang screen. Tumatawag si Luis. Reject ko ang tawag at pinatay ang telepono. Simula ngayon, sa buhay ni Clara Santos, wala nang taong nagngangalang Luis Gonzalez. Pag-uwi sa bahay, nakpalit akong simpleng t-shirt at maong. Ang traje de boda ay basta na lang nakakalat sa sofa sa sala. Parang isang malaking nalantang puting bulaklak. Nakaupo sa tabi nito si nanay na may mamulang mata. Si tatay naman ay naninigarilyo ng sunod-sunod sa balkonahe. Nay, wag ka nang umiyak. Lumapit ako at niyakap siya. Dapat nga tayong magsaya. Hindi ako tumalon sa hukay nga apoy. Pero 30 ka na. Humikbi si nanay. Mas mabuting makipag-iwalay sa edad na 30 kaysa makipag-annulment sa edad na 40 na may anak. Kalmado kong sagot. At saka, buti na lang at hindi pa natin napipirmahan ang marriage contract dahil na-delay ang coordinator kanina sa simbahan. Sa legal na aspeto, hindi ito annulment, kundi hiwalayan lang. Pumasok si tatay sa kwarto. Dala ang amoy ng sigarilyo. Tungkol sa down payment. Talaga bang babawin mo? Oo naman, mariin kong sabi. Ang PHP 2 milyon ay hindi maliit na halaga. Ipon ninyo yan sa kalahating buhay ninyo. At hindi lang ito tungkol sa pera, kundi sa prinsipyo. Pero kung gagawa tayo ng ganyang kalaking gulo, tuluyan na tayong mag-away ng pamilya nila, buntong hininga ni tatay. Wala siyang iniwang pagpipilian sa akin at hindi niya inisip ang kahihiyan ko nang ipahayag niya sa publiko na ibibigay niya lahat ng ari-arian niya sa nanay niya. Ngumisi ako. Tay, isipin niyo, kung nanahimik lang ako ngayon, anong klaseng buhay ang magkakaroon ako? 250,000 ang sahod niya. 100,000 sa nanay niya. 120,000 sa amortization ng kondo. Sa natitirang 30,000, mabubuhay kami pareho, at mag-iipon pa para bayaran ang utang sa inyo. At ang sahod ko, mapupunta sa mga gastusin mi pamilya, sa mga hindi inaasahang gastos, sa pangganganak at pagpapalaking mi anak. Buhay ba yon? Pinunasan ni nanay ang kanyang ngaluha. Naging matigas ang kanyang tingin. Tama ang anak natin, hindi dapat pakasalan ang ganyang lalaki. Kailangang may balik ang PHP 2 milyon na yon hanggang sa huling sentimo. Pa, sabihin mo nga. Tumingin si nanay kay tatay. Ilang segundo siyang nanahimik at sa wakas ay tumango. Sige, suportado ka ni tatay. Pero hindi magiging madali na bawin ang pera. Kailangan nating mag-isip ng plano. May plano na ako. Tumayo ako. Si Bea ay nagset ng meeting kay ati. Sandoval, pupunta ako sa kanya ngayon. Pagod na kayo ngayon. Magpahinga na kayo. Ipaubayan nyo na to sa akin. Sasama ako sayo. Nag-aalala pa rin si nanay. Hindi na po kailangan. Kaya ko na to. Hinalikan ko si nanay sa pisngi. Manali kayo sa akin. Bago umalis, tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. Medyo magaang nga mata ko. Pero matatak ang aking tingin. Clara, tama ang ginawa mo. Sabi ko sa sarili. Ang opisina ni ate Sandoval ay nasa sentro ni Gay. Bonifacio Global City. Sa ika-28 palapagi. NAGS Sangi. Business Center. Pagkakita sa akin. Medyo nagulat si Ate. Marco Sandoval. Clara, hindi ba't kasal mo ngayon? Kanselado na po ang kasal. Maikli kong paliwanag at dumiretso sa punto. Ate Sandoval.
Kailangan ko po ang tulong ninyo para mabawi ang pera at legal na maprotektahan ang sarili ko mula sa dati kong nobyo. Matapos pakinggan ang buong kwento, inayos ng abogado ang kanyang salamin. Malinaw ang sitwasyon. Ang down payment na PHP 2 million, may mga bank statement at text messages. May tuturing itong prenuptial gift, pero may kondisyon. Ang pra ay para sa pagbilingeng inyong conjugal home at pagpapakasal. Dahil kanselado ang kasal, hindi natupad ang kondisyon. May karapatan kang bawiin ang pra. Gaano kalaki ang mababawi? Sa teorya, ang buong halaga. Ngunit huminto si Sandoval, kung tatanggi ang kabilang panig, kakailanganin ng demanda sa korte. Dahil sa halaga at kalinawan ng maebidensya, inirekomenda ko na magpadala muna tayo ng demand letter. Sige po. Magpadala tayo ng demand letter. Sagot ko ng walang pag-alinlangan. Bukod pa rito, dagdag ng abogado. May mga pinagsamahan kayong gastos noong makarelasyon pa kayo. Mga regalo sa isa't isa. Kailangan ba nating isama yon? Nag-isip ako. Hindi na po, hindi mahalaga ang mga maliliit na bagay na yon. Gusto ko lang bawiin ang down payment at ang isang Swiss watch na regalo ko sa kanya. Nakakahalaga ito ng halos PHP 35,000. Binili ko ito gamit ang aking annual bonus. Naitabi ko ang resibo. Naintindihan ko. Gagawa tayo ng demand letter at ipapadala agad ngayon. Diretso sa opisina niya. Sa opisina? Tinaas ko ang aking kilay. Oh, mas epektibo ang ganitong paraan ng pressure. Bahagyang ngumiti si Sandoval. At isa pang payo, mag-ingat ka. Ang mataong nasusukol ay kung ano-ano ang nagagawa. Salamat po sa babala. Mag-ingat ako. Paglabas sa opisina ng abogado, binuksan ko ang aking telepono. Agad akong binahang 10 missed calls at mga mensahe sa chat, karamihan mula kay Luis, pati na rin sa mga kaibigan namin at sa kanyang mga kamag-anak. Binuksan ko ang mga voice message mula kay Luis. Ang huli ay ipinadala 10 minuto na ang nakalipas. Clara, sagutin mo ang tawag. Mag-usap tayo. Padalos. Dalos ako kanina. Pwede ko pang baguhin lahat. Hindi ko na ililipat ang mga ari-arian kay mama. At pwede nating pag-usapan ang halaga ng sustento. Sagutin mo naman. Mula sa galit hanggang sa pagsusuma mo. Marahil, nang kumalma siya, naunawaan niya ang naposibleng kahinatnan at natakot. Nag-text ako sa kanya. Wala na tayong dapat pag-usapan. Ibalik mo ang PHP 2 milyon para sa down payment at ang relo sa loop ng 1 linggo. Kung hindi, makita tayo sa korte. Lahat nege susunod na negosasyon ay sa pamamagitan na lang nege abogado ko. Isesend ko ang contact details niya mamaya. Agad na dumating ang sagot. Talaga bang ganyan kakawalang puso? 5 taon tayong makarelasyon. Tapos handa mong tapusin lahat? Ikaw ang naging walang puso noong ipinahayag mo sa harap ng lahat na ibibigay mo lahat ng ari-arian mo sa nanay mo. Tinype ko ito at binlock siya. Pagkatapos, hinarap ko ang iba pang mga mensahe. Sa mga kaibigan naming sumusubok na pagbatiin kami, standard ang sagot ko. Salamat sa pag-alala. Hiwalay na kami, hindi na kailangan ng pakiusap. Ang mga kamag-anak ni Luis na nagpapadala ngang masumpa at insulto ay dinelete ko lang at inilagay sa block list. Pagkatapos, huminga ako ng malalim. Ngunit naramdaman ko ang isang malaking kawalan sa aking dibdib. 5 taon, mula 25 hanggang 30 taong gulang ang mga pinakamagandang taon ko ay ibinigay ko sa taong iyon. Ang sabihing hindi ako nasasaktan ay isang kasinungalingan, ngunit kumpara sa posibilidad na mamuhay ng dekada sa isang baluktot na pamilya, ang sakit na ito ay pansamantala lamang. Clara, itinaas ko ang aking ulo. Si Bea pala. Papalapit siya sa akin na may dalang supot ng pagkain. Dinalhan kita ngang tanghalian. Alam kong hindi ka pa kumakain. Kumusta? Anong sabi ngang abogado? Kailangan niyang ibalik ang pera sa loop ng 1 linggo? Kung hindi, korte na. Maikli kong paliwanag, kinukuha ang supot. Salamat, lagi mo akong sinasalba. Siyempre, ang tagal na nating makaibigan. Inakbayan ako ni Bea. Pero maghanda ka. Ang nanay ni Luis.
Isa yung ahas. Narinig ko na pakaalis mo sa restauran. Gumawa siyang malaking eskandalo. Kung ano-anong masasamang salita ang sinabi tungkol sa iyo, inaasahan ko na yan. Kumagat ako sa sandwich. Hayaan mo siyang makmura, hindi ako mababawasan. At isa pa. Binaba ni Bea ang kanyang boses. Narinig ko na matagal nang patay ang tatay ni Luis, at mag-isa siyang pinalaki ang nanay niya. Kaya ganun na lang siya kalapit dito. Dati, akala natin, pagmamahal lang anak. Pero ngayon, malinaw na psychological issue na to. Mapait akong ngumisi. Oo, lagi ko siyang itinuturing na isang maalagang anak. Hanggang ngayon, hindi ko naunawaan na hindi ito pag-ibig, kundi symbiosis. Hindi niya kayang mabuhay kung wala siya. At siya naman, kung wala ito. At ako, isa lang dayuhan. Tumunog na naman ang telepono. Sa pagkakataong ito, isang hindi kilalang numero. Sinagot ko. Si Luis pala, tumatawag mula sa ibang telepono. Clara, makita tayo. Kahit isang minuto lang. Mag-usap lang tayo. Sige. Nasa baba ako ngang bintana mo. Lumapit ako sa bintana at tumingin sa ibaba. Totoo nga, nakatayo si Luis malapit sa halaman. Hawak ang mismong wedding bouquet. Anong laking kabalintunaan? Wala nang saysay. Nasabi na ang lahat. Malamig kong sagot. 10 minuto lang. Nakmamakaawa ako. Inamin ko na ang pagkakamali ko. Babawiin ko lahat ng sinabi ko. Magsimula tayo ulit. Please. Luis? Kalmado kong sabi. Hanggang ngayon hindi mo pa rin naiintindihan kung ano ang problema. Hindi ito tungkol sa kung kaya mong bawiin ang masinabi mo o hindi. Tungkol ito sa kung paano at bakit mo ginawa ang desisyong iyon. Hindi mo ako itinuturing na isang kapantay na partner. Para sa iyo, isa lang akong ekstra sa script ng buhay mo. Hindi ko kailangan ng ganyang relasyon. Mahabang katahimikan ang namayani sa kabilang linya. Sa wakas, nagsalita siya. Wala akong PHP 2 milyon na yon ngayon. Nasa nanay ko ang pera. Inilagay niya sa mga time deposit. Hindi ko mababawi agad. Problema mo na yan. Walang awang sagot ko. May 1 linggo ka. Kung lalagpas ka, agad akong magsasampang kaso at hilingin sa korte na i-freeze ang mga ari-arian mo. Ang mga kondo mo, kotse, bank accounts lahat yan mapi-freeze. Alam mo, hindi ako nagsasalita ng walang basehan. Clara, wag mo akong isukol. Ikaw ang nagsukol sa akin sa sarili nating kasal. Ibinaba ko ang telepono at pinlock din ang numerong iyon. Thumbs up si Bea. Galing, pero hindi ka ba natatakot na baka gumawa siyang kalokohan dahil sa desperasyon? Anong saysay ang takot? Tumingin ako sa bintana. Nandun pa rin si Luis. Ang kanyang anyo sa ilalim ng araw ay tila kaawa-awa. Minsan, kailangan mong maging matigas para hindi ka maabuso. Bagaman, hindi ako magsisinungaling. Masama ang loob ko. 5 taon ko siyang minahal at plinanong makasama habang buhay. Ngunit ngayon, malinaw kong naiintindihan, kung naligaw ka ang landas, kailangan mong bumalik sa tamang oras. Gaano man kalayo ang narating mo, nakvibrat ang telepono. Mensahe mula kay Ate Sandoval. Naipadala na ang demand letter. Ang electronic copy ay naipadala na rin sa kanyang email. At na-verify ko, may 2 condo unit nga si Luis. Nakapangalan sa kanya bago ang kasal. Isa ay may mortgage. Ang isa ay bayad na. Sa kaso ng demanda, pwede tayong mag-file ng motion para i-freeze ang parehong kondo. Sumagot ako. Salamat po. Sundin natin ang batas. Pagbabaeng telepono, sinabi ko kay Bea, samahan mo ako. Saan? Sa mall. Tumayo ako. Tatanggalin ko ang masamang aurang ito at bibilingang magabagong damit. Magsisimula ako ng panibagong buhay. Ayan ang Clarang kilala ko. Tumalon si Bea. Tara, amiga, treat ko. Ipagdiwang natin ang paglaya mo. Tumatawa kaming lumabas ng bahay. Iniwan si Luis kasama ang kanyang nalantang bouquet sa malayo. Kinabukasan matapos may padala ang demand letter.
Dumating si Luis sa aking opisina. Clara, lumabas ka. Kailangan nating mag-usap. Malakas niyang sigaw sa reception. Nakakakuha ng atensyon nga, katrabaho ko. Naghahanda ako nun ngang presentasyon para sa meeting. Nang marinig ko ang ingay, lumabas ako at nakita si Luis mukhang pagod, gusot ang damit. Malayo sa nakniningning na nobyo sa kasal. Lugaring trabaho ko to. Pwede bang umalis ka na? Kalmado kong sabi. Umalis? Nagpadala ka ang demand letter ngang abogado diretso sa opisina ko. Ngayon, alam ng buong kumpanya na dinamanda ako ang dati kong nobya. Masaya ka na? Namumula ang mga mata ni Luis. Pause ang boses niya. Ikaw ang may gawa niyan. Kung binalik mo agad ang pera, walang demand letter. Umalis ka na at wag mo akong guluhin sa trabaho. Trabaho. Sinira mo ang buhay ko. Biglang tinaasan ni Luis ang kanyang boses. Pinatawag akong management. Sinabi nila na nakakasira sa reputasyon nege kumpanya ang mga personal kong problema. Naintindihan mo ba kung ilang taon akong nagpakahirap para makuha ang posisyong ito? At kasalanan mo lang yan. Ulit ko. Mas malamig pa. Nang magdesisyon kang gumawa ng palabas sa kasal at ibigay lahat ng pera sa nanay mo, dapat inasahan mo na ang mga kahihinatnan. Inisip mo lang ang sarili mo, ang nanay mo, ang imahe mo bilang perpektong anak. Pero ang nararamdaman ko, ang kinabukasan natin, inisip mo ba? Pero inamin ko nang mali ako, napahina ang boses ni Luis. May halong pagsusumamo. Clara, naintindihan ko na talaga. Tigilan na natin ang away. Ibabalik ko ang pera. Pero wag naman sa ganitong paraan. Bigyan mo ako ang panahon. 1 linggo. Binigyan kita ang 1 linggo. Tumingin ako sa relo. Pangalawang araw na. May 5 ka pang araw. PHP 2 milyon. Malaking pera yan. Kailangan ko ang panahon para maipon. Problema mo na yan. Tumalikot ako. Alis na sana. Clara, hinawakan ni Luis ang aking pulso ng mahigpit na napanghiwi ako. Talaga bang ganyan kakalupit? 5 taon. 5 taon tayong makasama. Wala ka na bang nararamdaman? Bitawan mo ako. Tiningnan ko ang kanyang kamay. Binibigkas ang bawat salita. Security. Sigaw ko sa direksyon ng entrada. 2 gwardiya ang mabilis na lumapit at hinila si Luis. Nanlaban siya, at habang kinakalatkat palabas, sumisiga siya. Clara Santos, magsisisi ka. Hindi ko to palalampasin. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa opisina. Lahat ng katrabaho ko ay nakatingin sa akin na may iba't ibang emosyon sa kanilang mga mukha. Huminga ako ng malalim, yumuko sa kanila, at sinabi, pasensya na po sa abala. Personal ko po itong problema. Ayusin ko. Hindi po ito makakaapekto sa trabaho. Pagbalik ko sa aking pwesto, lumapit sa akin ang project manager kong si Ma'am Elena. Tinapik ang aking balikat. Kung kailangan mong tulong, sabihin mo lang. Salamat po, Ma'am Elena. Kaya ko po to. Mabuti. Binaba niya ang kanyang boses, pero mag-ingat ka. Ang maganyang tao ay kayang gumawa ang kahit ano. Hahatid kita pauwi mamaya. Hindi na po kailangan. Dala ko po ang kotse ko. Mag-ingat po ako. Gayunpaman. Kinagabihan. Pinakiusapan ko si Bea na sundan ako. Nasa likod siya ng kotse ko hanggang sa makauwi ako. Sasabayan kita ng ilang araw, sabi ni Bea. Desperado na yang si Luis. Kahit ano pwede niyang gawin. Sige. Sa bahay, nahanda si nanay ngang 1 buong lamesa ngang pagkain. Seryoso ang muha ni tatay. Anak. Pumunta si Luis dito kanina. Agad na sabi ni tatay. Kinabahan ako. Anong ginawa niya? Hindi pumasok sa apartment, pero paikot-ikot sa baba. Nakasalubong ko siya, madilim na sabi ni tatay. Sinabihan ko siya ng ilang salita, umalis naman, pero kakaiba ang itsura niya. Mag-ingat kasama darating na araw. Huwag kang lalabas mag-isa sa gabi. Alam ko po. Umupo ako sa mesa. Wala akong ganang kumain. Nay, tay, pasensya na po, pinag-alala ko kayo.
Anong kalokohan yan? Nilagyan ako ni nanay ng pagkain sa plato. Kami, bilang magulang, ang hindi nakakita kung anong klaseng tao siya. Pero mas mabuti nang mamulat ng huli kaysa hindi kailanman. Yung PHP 2 milyon. Kung kaya mong bawiin, bawiin mo. Kung hindi, bahala na si Lord. Ang importante, buhay at malusog tayong lahat. Hindi, babawin ko talaga. Ibinaba ko ang tinidor. Hindi ito tungkol sa pera. Kung urong ako ngayon, iisipin nila na pwede nila akong tapak-tapakan. Kailangan kong ipakita kay Luis na dapat pagbayaran ang napagkakamali. Tumingin sa akin si tatay na may komplikadong ekspresyon. Anak, nakbago ka na. Nakmature lang po, sagot ko. Dati, akala ko, ang pagpapakumbaba ang solusyon sa gulo. Pero ngayon, naintindihan ko na. Kung urong ka ng isang hakbang, tatapakan kanila ng 10 beses. Sa sandaling iyon, may nagdoorbell. Nakatinginan kami. Sino kaya yon sa ganitong oras? Tumayo si tatay, tumingin sa peephole at sumimangot. Ang nanay ni Luis. Bakit siya naparito? Kinabahan si nanay. Buksan mo, kalmado kong sabi. Kung ano ang mangyayari, mangyayari. Bumukas ang pinto. Sa may pintuan ay nakatayo si Aling Lourdes. Walang magarbong makeup ngang kasal. Mukha siyang mas matanda. Ngunit ang tingin niya ay nananatiling matalim. Parang isang lobo na nagpoprotekta sa kanyang anak. Clara, kailangan nating mag-usap. Dumiretso siya sa punto. Tuloy po kayo. Umatras ako. Pumasok si Aling Lourdes. Tiningnan ang aming sala na may bahagyang paghamak. Ang aming 2-bedroom condo na 90 metro kwadrado na may simpleng ayos ay walang-wala kumpara sa kanyang malawak na apartment. Ito mismo ang dahilan kung bakit tutol siya sa aming kasal sa simula pa lang. Inisip na hindi ako nababagay sa kanyang anak. Maupo po kayo, Aling Lourdes. Magalang ako. Ngunit malamig. Hindi na. May sasabihin lang ako at alis na. Nakatayo siya ng tuwid. Lumaki si Luis na walang ama. Mag-isa ko siyang pinalaki. Ako ang nagbayad ng kanyang pag-aral. Pinadala siya sa ibang bansa. At sa wakas, hinintay kong makapamilya siya. O, sa kasal. Nakamali siya. Pero dahil yon sa pagmamahal sa ina, krimen ba ang mahalin ang sariling ina? Ang mahalin ang ina ay hindi krimen. Ang krimen ay ang paraan ng paggawa nito. Kalmado kong sagot. Anong kalokohan tungkol sa paraan? Gusto ang anak kong ibigay. Sa akin ang ari-arian niya. Karapatan niya yon. Anong karapatan mong? Isang estranghero. Na makialam sa aming mga bagay. Naging matinis ang boses ni Aling Lourdes. Ngayon, nagpadala kang sulat ng abogado sa opisina niya. Gusto mo siyang sirain? Kung mawalan siya ng trabaho, mananagot ka ba? Kung mawalan siya ng trabaho, dahil lang yon sa hindi niya kayang ayusin ang kanyang personal na problema nang hindi nakakasira sa reputasyon ng kumpanya. Wala akong kinalaman diyan. Nanatili akong kalmado. Ikaw. Nanginginig sa galit si Aling Lourdes. Sige. Clara. Minaliit kita. PHP 2 milyon. Sige. Ibibigay ko sayo. Isipin mo na lang na nagbayad ang pamilya namin ng halagang iyon para malaman ang tunay mong pagkatao. Kunin mo ang pera at huwag ka nang lumapit pa sa anak ko. Sa mga salitang iyon, kinuha niya mula sa kanyang bag ang isang bank card at inihagis ito sa coffee table. Ang pin code. Birthday ni Luis. Nariyan ang PHP 1 milyon. Kunin mo at lumayas ka na sa buhay namin. Tiningnan ko ang card at bigla akong natawa. Anong tinatawa-tawa mo? Mabangis niyang tanong. Natatawa ako dahil hanggang ngayon, wala pa rin kayong naiintindihan. Kinuha ko ang card at pinaikot-ikot ito sa aking makamay. Hindi ito limos. Ito ang legal kong pera. At parang may nalilito sa inyo. Ang anak ninyo ang humahabol sa akin, hindi ako sa kanya. Nagsisinungaling ka. Kung nagsisinungaling ako o hindi, alam na ninyo. Inilagay ko ang card pabalik sa mesa. Hayaan mong si Luis mismo ang magbalik sa akin ng perang ito. Ito ay usapin sa pagitan naming dalawa. At tungkol sa panghahabol,
Sabihin mo sa kanya na kung pupunta pa siya ulit sa opisina ko o sa bahay, tatawag ako ng pulis. Namutla sa galit si Aling Lourdes. Tinuro ako at sinabing, magsisisi ka. Ang anak ko ay napakabuti. Kahit sino ay papatol sa kanya. Sino naman ang may gusto sa isang 30 anyos na iniwan sa altar? Ang masalitang iyon ay tuluyang nakpainit ng ulo ng aking mga magulang. Anong sabi ninyo? Tumayo si tatay. Ang kanyang taas na 6,0 ay nagbigay ng isang nakakatakot na aura. Umalis na kayo. Hindi kayo welcome sa bahay namin. Aling Lourdes, mahiya naman kayo. Naging malamig din ang boses ni nanay. 30 anyos ang anak ko. Bata pa siya. Maganda. May magandang trabaho at mabuting pag-ugali. Pila ang malalaki sa kanya. Pero ang anak ninyo, 30 anyos na. Nakakapit pa rin sa palda ngang nanay niya. Anong matinong babae ang papatol sa ganyan? Pinaktutulungan niyo akong lahat. Sigaw ni Aling Lourdes. Kung sino ang nang-aabuso, malinaw na sa lahat. Lumapit ako sa pinto at binuksan ito ng malapat. Umalis na po kayo. Kung hindi, tatawag talaga akong pulis. Masama siyang tumingin sa akin. Kinuha ang bankart. At mabilis na lumabas. Malakas ang tunog ng kanyang mata kong. Kahit nakasara na ang pinto, naririnig pa rin sa labas ang kanyang mamura. Grabe. Nangininig sa galit si nanay. Nay, huwag kang magalit. Hindi sila karapat-dapat sa stress mo. Hinaplos ko ang kanyang likod. Bagaman sa luplup ko ay kumukulo rin ang dugo ko. Pagbalik sa aking kwarto, nag-message ako kay Ate Sandoval. Dumating ang nanay ni Luis sa bahay, dinala ang PHP 2 milyon. Hindi ko kinuha. Sinabi kong siya mismo ang makbalik. At kanina, nanggulo siya sa opisina ko. May CCTV footage. Kung babalik pa siya, tatawag akong pulis at hihinging restraining order. Mabilis na dumating ang sagot. Matalinong desisyon. Huwag kang tumanggap ng pera diretso mula sa ina. Maari itong magdulot ng malegal na problema. Itago mo ang video mula sa mga kamera. Magagamit yan. Pwedeng mag-file ang restraining order kung may isa pang naitalang insidente ang panghahabol. Ibinaba ko ang telepono at tumingin sa dumidilim na langit sa labas ang bintana. Bigla akong nakaramdam ang matinding pagod. 5 taon ng relasyon ay naktapos ng ganito kapangit. Hindi ko pinagsisihan ang aking desisyon, ngunit tunay akong nalulungkot. Nalulungkot para sa nasayang na kabataan. Nalulungkot sa pagkaalam kung sino talaga ang taong minahal ko ng lubos. Nag-vibrate na naman ang telepono. Isang text mula sa hindi kilalang numero. Clara, sorry. Naintindihan ko na talaga. Ibabalik ko ang pera. Pero nakikiusap ako. Huwag mong sirain ang buhay ko. Maghiwalay tayo ng maayos para sa 5 taon na pinagsamahan natin. Si Luis ito. Nag-isip ako. At sumagot. Ibalik mo ang pera bago matapos ang linggo. Wala na tayong dapat pag-usapan. Huwag mong babanggitin pa ang mga taon natin. Tinapakan mo na lahat ng namagitan sa atin noong ipinahiya mo ako sa harap ng lahat sa kasal. Ipinadala ko at binlock. Tapos na. Simula ngayon. Isang bagong kabanata ang magsisimula sa buhay ni Clara Santos. Ngunit masyado akong nag-relax. Sa 3 araw pagkatapos ng tanghalian, tumawag si Bea. At naintindihan ko na ang tunay na laban ay nagsisimula pa lang. Clara, may problema. Nanginginig ang boses ni Bea. Ang nanay ni Luis, gumawa ang napakahabang post sa Facebook. Sinasabi niyang scammer ka, nangingikil ng pera, at inilagay pa ang mga litrato mo. Ang dami ng nakshare. Puno na ang newsfeed ko. Kinabahan ako. I-send mo sa akin ang mga screenshot. Pagkaraan ng ilang segundo, ipinadala ni Bea ang mga larawan. Si Aling Lourdes, nagtatago sa likod ng maskara ng isang nagdadalamhating ina, ay nagsulat ng isang mahabang teksto. Umiyak, inakusahan niya ako ng paglalaro sa damdamin ng kanyang anak. Paghahabol sa kanilang pera, paggawa ng isang kahiyahiyang eskandalo sa kasal. At ngayon ay pangingikil ng PHP 2 milyon. Napaka-emosyonal at manipulatif ng teksto.
Kasama sa post ang aming malitrato ni Luis at isang larawan kung saan nakatayo ako sa kasal na may mikropono sa kamay. Mayroon ng daan-daang komento, at karamihan ay sumusuporta kay Aling Lourdes. Tinatawag akong isang mukhang perang bruha, at manloloko. Hinikpitan ko ang hawak sa telpono na namuti ang aking mga buko. Hindi ako natakot. Nangangalit ako sa galit. Talaga bang may mga taong ganito kawalang hiya? Clara? Okay ka lang? Nag-aalalang tanong ni Bea. Okay lang. Huminga ako ng malalim. Gawin mo to para sa akin. Ay. Screenshot mo ang mismong post at lahat ng komento. Tapos kontakin mo si Sandoval. Sabihin mo sa kanya na magsasampa akong kaso laban kay Aling Lourdes para sa paninirang puri. Sige, ginagawa ko na. Pagkababa ng tawag, umupo ako sa harap ng computer at nagsimulang magsulat ng aking sagot. Kung gusto nilang maglaro ng marumi, tatanggapin ko ang hamon. Sa pagkakataong ito, hindi ako maktitays. Ginamit ko ang 2 oras, isinalaysay ang totoong kwento. Mula sa simula ng aming 5 taong relasyon hanggang sa pagkakakilala ng aming mga pamilya. Mula sa kung paano nagbigay ang pamilya ko ng PHP 2 milyon para sa down payment hanggang sa nakakagulat na anunsyo sa kasal. Mula sa kanyang mainsulto sa bahay ko hanggang sa eskandalo niya sa opisina ko. Mula sa totoong muhaeng perpektong anak na ito hanggang sa online harassment at paninirang puri. Sumulat ako ng direkta at objektibo. Inilakip ko ang lahat ng ebidensya. Mga screenshot ng bank statement ng SSS tungkol sa transfer ng down payment. Mga maikling video mula sa kasal na kinunan ng makaibigan. Mga recording mula sa CCTV ng aking opisina. Isang larawan ni Aling Lourdes na inihahagis ang bankart sa aking mesa, at ang buong teksto ngangyang mapanirang puring post. Ang katotohanan ay madalas na hindi kasing ganda ngang katang isip, ngunit ito ang katotohanan. Sa dulo, idinagdag ko. Hindi ko kailangan ngang simpatya. Kailangan ko ngang hustisya. Laban sa lahat ng nagpapakalat ng kasinungalingang ito, inirereserba ko ang aking karapatan na magsampa ngang kaso. Pagkatapos, hindi ko agad ipinost ang teksto, kundi ipinadala ito sa aking abogado. Mahusay ang pagkakasulat. Malinaw ang nga katotohanan. Hindi matututulan ang nga ebidensya. Mabilis na sagot ni Ate Sandoval. Ngunit dapat mong maunawaan. Kapag ipinost mo ito, wala nang atrasan. Ito ay isang digmaan hanggang sa huli. Wala nang atrasan mula nang ipost niya ang kanyang post. Sagot ko. Sige, kung gayon, ipost mo na. Ngunit inirerekomenda ko na gumawa ka ng isang bagong pampublikong pahina sa Facebook sa ilalim ng iyong tunay na pangalan para magbigay dito ang opisyal na katayuan. At inihahanda ko na ang reklamo laban kay Aling Lourdes para sa paninirang puri. Pwede kong ipadala anumang oras. Salamat. Gumawa akong bagong page, kinumpirma ang aking pangalan, at ipinos ang napakahabang teksto na may mga ebidensya. Si Bea ang unang nakser nito. Ako ang maid of honor sa kasal na iyon. Saksi ako. Bawat salita ni Clara ay purong katotohanan. Pagkatapos, sumunod ang makatrabaho at iba pang mga bisita sa kasal. Hindi marunong gumamit ng social media ang aking mga magulang, ngunit humingi sila ng tulong sa mga kamag-anak para may kalat ito. Sa loob lang isang oras, umabot sa 1,000 ang shares. Biglang nagbago ang tono nga komento. Diyos ko, yun pala ang nangyari. Grabe ang twist. Ibigay lahat ng prasananay at magbayad pang sa 2,000 kada buwan. Hari nga mamas boy. Galing mo girl. Nakatakas ka sa tamang oras. Hindi dapat pakasalan ang ganyan. I announce ang ganun sa kasal direktang blackmail sa nobya. Nakakadiri. Siyempre, may mga-skeptiko rin. Bersyon lang niya yan. Sino ang nakakaalam kung ano talaga ang nangyari? Kahit na, ang kanselahin ang kasal sa mismong reception ay malupit. Gusto naman daw ibalik ang pera sa kanya. Bakit kailangan pa ang ganitong eskandalo? Dapat matutong magpatawad. Binalawala ko ang mataong ito. Sinesave ko lang ang mga pinaka-agresibo at mapanirang puring komento. Gayang sabi nga abogado, mas maraming ebidensya, mas mabuti. Pakaraan ngang 2 oras. Hindi na nakatiis si Luis.
Kinontak niya ako sa pamamagitan ng mga kaibigan namin at nagmakaawang makipagkita. Wala na tayong dapat pag-usapan. Ibalik ang pera at mag-public apology. Kung hindi, makita tayo sa korte. Sagot ko. Clara, matanda na si mama. Hindi siya marunong sa mga social media na yan. Dahil sa mga post mo, tumaas ang presyon niya. Hindi niya kakayanin, umiyak na si Luis. At noong nagsusulat siya ng mga kasinungalingan tungkol sa akin para sa buong mundo, inisip ba niya kung kakayanin ko? Malamig kong sagot. At huwag mong gamitin ang kalusugan niya. Kung makasakit siya, babayaran ko ang ospital. Pero dapat may apology at pera. Gusto mo kaming patayin? Kayo ang nagsukol sa akin. Ibinaba ko ang tawag. Ngunit hindi pa doon natapos ang lahat. Kinagabihan, tumawag sa akin ang HR director ng aking kumpanya. Clara, pumunta ka sa opisina ko bukas ng umaga. Kailangan nating mag-usap. Pwede ko po bang malaman kung tungkol saan? Tungkol sa kung paano nakakapekto ang iyong mga personal na problema sa imahe ng kumpanya. Nanlumo ako. Ito ang kinatatakutan ko. Kinabukasan. Pumasok ako sa opisina ni Ms. Olivia, ang HR director. Nandoon din ang aking boss, si Ma'am Elena. Si Ms. Olivia ay isang striktong babay na nasa Fairtas. Alam ngang kumpanya ang nangyayari online. Bagamat ito ay personal mong bagay. Dahil nadamay ang iyong mga katrabaho sa iskandalo, nagbibigay ito ngang masamang anino sa reputasyon ng kumpanya. Ikinakalungkot ko po, tapat kong sabi. Ngunit hindi ako ang nagsimula ng gulo, pinoprotektahan ko lang ang aking pangalan at naglalabas ng mga katotohanan. Naintindihan ko. Tumango ang direktor. Ngunit may mapatakaran. Kung ang pag-ugali ng isang empleyado ay negatibong nakakaapekto sa kumpanya, kailangan naming suriin ang pagiging angkop ng kanyang patuloy na panunungkulan. Gumuho ang aking mundo. Nagtrabaho ako dito ang 6 na taon, mula sa pagiging intern hanggang sa maging project manager. Ako lang ang nakakaalam kung gaano karaming pagsisikap ang ibinuhos ko. Dito na pumasok si Ma'am Elena. Si Clara ang pinakamahusay na manager sa aking team. Hindi matatawaran ang kanyang profesionalismo. Sa sitwasyong ito, siya ang biktima. Kung parurusahan siya ang kumpanya, may demotivate ang buong team. Ma'am Elena, naiintindihan ko ang posisyon ninyo, pero ang patakaran. Lumingon sa akin si Ms. Olivia. Ganito na lang. Bibigyan kang kumpanya ng 1 linggong paid leave. Ayusin mo ang nga problema mo. Kung pagkatapos ang 1 linggo ay tumahimik na ang gulo, babalik ka sa trabaho, kung lumala ang sitwasyon. Naintindihan ko na po. Tumayo ako, hindi ko kailangan ng 1 linggo. Magre-resign na ako. Clara. Gulat si Ma'am Elena. Ma'am Elena, salamat po sa lahat. Ngumiti ako sa kanya. Pagkatapos ay tumingin sa HR director. Magsusubmit po ako ng resignation letter ngayon din. Magre-render ng 1 buwan at ipapasa ang lahat ng aking gawain. Malinaw na hindi inaasahan ng direktor ang ganitong katapangan. Sigurado ka? Sigurado po. Ngunit mayroon akong kondisyon. Sa dahilan ng pag-resign, hindi dapat mabanggit ang paglabag sa corporate ethics. Aalis ako sa sarili kong kagustuhan. Nakakasundo ba tayo? Nang lumabas kami sa opisina, sumunod sa akin si Ma'am Elena na may hitsura ng pagkakasala. Clara, pasensya na. Hindi kita naipagtanggol. Wala po kayong kasalanan, tapat kong sagot. Ginawa niyo na po ang lahat ng inyong makakaya. Ngunit ang isang kumpanya na ganito kadaling iwanan ang kanilang mga empleyado ay hindi karapat-dapat na paglingkuran. Naayos ko si Luis. Ayusin ko rin ang paghahanap ng bagong trabaho. Kung kakailanganin ko ang inyong rekomendasyon, lalapit po ako sa inyo. Siyempre, pagbalik sa aking pwesto, nagsimula akong magsulat ng resignation letter. Ang sabihing hindi ako nanghihinayang ay isang kasinungalingan, ngunit mas naramdaman ko ang ginhawa. 6 na taon na ako dito at matagal nang narating ang aking hangganan. Marahil, oras na para sa pagbabago. Tumunok ang telepono. Si Bea. Clara, nakita mo bang opisyal na paging kumpanya ni Luis? Binuksan ko ang link at natihilan.
ang kanyang kumpanya ay naglabas ng isang opisyal na pahayag tungkol sa sitwasyon aming empleyado na si Gael Gonzalez. Ang pag-ugali ni Gael Gonzalez ay kanyang personal na bagay at walang kinalaman sa kumpanya. Gayunpaman, dahil ang insidenteng ito ay nakdulot ng malaking pinsala sa reputasyon ng aming kumpanya at nakagambala sa proseso ng trabaho, nakpasya ang pamunuan na suspendihin si Gael Gonzalez sa kanyang posisyon hanggang sa ganap na malutas ang kanyang personal na issue. Ang aming kumpanya ay sumusunod sa mahigpit na pamantayan etika at hindi papayag sa mga kilos na sumisira sa aming imahe. Nakagulo sa makomento. Galing. Ang maganyang mamasboy ay walang lugar sa matinong kumpanya. Responsableng kumpanya. Tama lang na sinuspinde. Dapat sinisantena. Tingnan mo kung saan humantong ang bulak na pagmamahal sa nanay. Sinira niya ang sarili niyang karir. Ibinaba ko ang telepono. Halo-halo ang aking nararamdaman. 8 taon na pinahirapan ni Luis ang posisyong iyon. Ngayon, suspendido siya at posibleng matanggal. Masaya ba ako? Hindi. Hindi ko ito ginusto. Ngunit siya mismo ang may gawa nito. Eksaktong 10 minuto ang lumipas. Tumawag ulit si Luis. Sa pagkakataong ito, puno ng desperasyon ang kanyang boses. Masaya ka na. Tinanggal ako sa trabaho. Masaya ka na ba ngayon? Bungayan ng sarili mong nga desisyon. Kalmado kong sagot, Luis. Sasabihin ko ito sa huling pagkakataon. Ibalik mo ang pera. Public apology mula sa iyo at sa nanay mo sa lahat ng lugar kung saan napos ang mga paninira. Aminin ninyo na ito ay paninirang puri at mangako na hindi niyo naguguluhin pa ako at ang aking pamilya. Kapag pumasok na ang PHP 2 milyon sa aking account, tatanggalin ko ang aking post. At hindi na tayo makikita pa. Mahabang katahimikan ang namayani sa telepono. Pagkatapos ay narinig ang mapigil na hikbi. Clara, naintindihan ko na talaga. Pwede mo ba akong bigyan ng isang pagkakataon? Magsimula tayo ulit. Hindi. Mariin kong sabi. Tapos na tayo. Mula noong kunin mo ang mikropono sa ating kasal. Ngayon, gawin mo ang dapat mong gawin. Maging responsable ka bilang isang lalaki. Itigil mo na ang pag-iyak at pagpapaawa. Ibinaba ko ang tawag at huminga ng malalim. Nag-vibrate na naman ang telepono. Dumating ang isang notification mula sa BDO. Pumasok sa iyong account ang halagang 2 million.00. Balanse. Dumating na ang pera. Kasunod nito, nag-update ang page ni Luis. Nakos siyang isang larawan ng sulat kamay na liham. Ako, si Luis Gonzalez, ay humihinging taos-pusong paumanhin kay Clara Santos at sa kanyang pamilya sa sakit at abalang naidulot ko. Ang aking ginawa sa kasal ay padalos-dalos at irresponsible. Hindi ko man lang isinaalang-alang ang nararamdaman ni Clara. Lubos ko ring pinagsisisihan na hindi ko pinigilan ang aking ina nang magpakalat siya ng maling impormasyon. Inamin ko ang aking pagkakamali at nangangako na hindi na kailanman guguluhin pa si Clara at ang kanyang nga mahal sa buhay. Hinihiling ko sa lahat na itigil na ang pagpapakalat ng kasinungalingan. Muli, taos-puso akong humihingi ng paumanhin. Nasa ibaba nito ang isang screenshot ng apology mula sa kanyang ina, si Aling Lourdes. Agad na nagbago ang opinyon ng publiko. Sana ginawa niyo yan agad. Kahit papaano. May lakas ng loob na umamin ng kasalanan, pero iwasan pa rin ang maganyang mamasboy. Galing ni ate. Nadiin niya sila. Gaya nga ipinangako ko, tinanggal ko ang aking mahabang post na may mga ebidensya, ngunit nagiwan ng maikling mensahe. Nalutas na ang issue. Salamat sa lahat ng sumuporta. Sarado na ang usapan. Wala ng komento. Pagkatapos, tinawagan ko ang aking abogado. Ati Sandoval, dumating na ang pera, naipos na ang mga apology. Magpapadala pa ba tayong reklamo para sa paninirang puri? Dahil lang, public apology na sila, pwede nating itigil muna, sagot ni Sandoval. Ngunit mananatili ang ating karapatan na magsampa ng kaso. Kung ulitin nila ito, mananagot sila ng buong-buo. Maraming salamat po. Walang anuman. Narinig kong nag-resign ka. Magpahinga ka. Pag-isipan ang hinaharap. Kung kailangan mong trabaho,
pwede kitang irekomenda sa ilang magagandang kumpanya. Salamat po. Magpapahinga muna ako. Pakababangang tawag. Tumingin ako sa maaraw na kalye sa labas ng bintana. Pagkatapos ng isang buwan, opisyal na akong nag-resign. Nahanda ang aking makakatrabaho na isang maliit na despedida. Mahigpit akong niyakap ni Ma'am Elena. Tumawag ka kung may kailangan ka. Siyempre po. Paglabas sa business center, huminga ako ng malalim. Isang tunay na bagong simula ang nasa harapan ko. Ngunit tila mahilig magbiro ang tadhana. Nang akala ko'y humupan na ang lahat, isang bagong balita ang muling yumanik sa akin. Clara, narinig mo na ba? Tumawag si Bea. Mahiwaga ang kanyang boses. Nasa ospital ang nanay ni Luis. Ospital? Anong nangyari sa kanya? Sabi nila. Hypertensive crisis dahil sa stress. Medyo seryoso raw. Huminto si Bea, pero may mas matinding balita. Ano? Magpapakasal si Luis. Ano? Natigilan ako. Kanino? Kailan? Sa susunod na buwan. Sa isang babaeng wala pang isang buwan niyang kilala. Binaba ni Bea ang kanyang boses. At, sabi nila, buntis na raw. Buntis? Magpapakasal sa loob ng isang buwan. Inulit ko ang kanyang nasalita. Iniisip na baka nakamali ako ngang dinig. Sigurado. Kinwento sa akin mga dating katrabaho ni Luis. Nagpadala na raw siya na mag-aimbitasyon. Sa ikawalo ang kasal. Ang pangalan ng nobya. Teka, tingnan ko ang screenshot. Cheska Morales. Cheska Morales. Isang pangalang hindi ko kilala. At nasa 3 buwan na raw siyang buntis, patuloy ni Bea. Hindi nakapagtataka na minadali ka ang nanay niya sa kasal ninyo. Ganun pala. Nakatayo ako sa isang maingay na kalye. Mahigpit ang hawak sa telepono. Tila ang mundo ay isang malaking kahibangan. Isang buwan lang ang nakalipas, nahahanda ako para sa kasal sa taong ito, at sa susunod na buwan, ikakasal na siya sa iba, na buntis pa. Clara, ayos ka lang? Nag-aalalang tanong ni Bea. Ayos na ayos. Sagot ko, nagtataka sa sarili kong kahinahunan. Nakakatawa lang. Sumpa siya ng sumpang pag-ibig. Nagmakaawang patawarin. Tapos nakabuntis na palang ang iba at agad-agad magpapakasal. Tipikal na mama's boy. Walang gagawin kung walang utos ni mama. Kaya nakahanap ng susunod-sunuran. Galit na sabi ni Bea. Kahit na itong si Cheska. Isa ring haliparot. Alam na ngang kadarating lang ang hiwalayan. Tumalon pa rin sa kama. Siguro nahahabol sa pera niya. Siguro, bigla akong nakaramdam ng kawalang gana. Hindi na mahalaga. Wala na akong pakialam. Hayaan siyang magpakasal kung kanino niya gusto. Basta wag na niya akong guluhin. Talaga bang wala ka ng pakialam? Ano pa ang pagsisisihan ko? Ngumisi ako. Dapat nga akong maksaya na nakatakas ako sa tamang oras. Kung nagpakasal kami, ako sana ang nasa lugar ng buntis na yon. Tapos malalaman ko na ibinigay ng asawa ko lahat ng pera sa biyenan ko. At nagbabayad pang sa 200,000 kada buwan. Yon ang tunay na trahedya. Malakas na tumawa si Bea sa telepono. Sa bagay. Kung sino man ang may gusto sa ganyang kayamanan, kunin na nila. Kumusta naman ang trabaho mo? May ilang kumpanya na akong tinitingnan. Tumingin ako sa relo. Sige na, malalate na ako sa interview. Good luck. Kung matanggap ka, treat ko ang dinner. Sige. Pakababa ng tawag. Sumakay ako MRT. Ang panandaliang kaba ay mabilis na nawala. Magpapakasal si Luis. Buntis ang nobya. Sof. 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 Tof. Tof. Sof. Tof. Apo. Na kami. Oh, iyon ang akala ko. Pakaraan ng 3 araw, muling tumawag si Luis sa aking numero. Nang makita ang pamilyar ngunit estrangherong numero, kumunot ang nuko, ngunit sinagot ko pa rin. Clara. Ako to. Pagod ang boses ni Luis. Anong kailangan mo? Magpapakasal na ako. Tumahimik siya. Na tila nag-abang ngang aking reaksyon. Narinig ko na, congratulations, patag ang aking boses.
Wala ka bang sasabihin sa akin? Anong dapat kong sabihin? Best wishes. Masaya na ako para sa inyo. Tatapusin ko na sana ang tawag. Sandali, mabilis niyang siga. Alam kong hindi ko dapat sabihin to, pero nagsisisi ako. Clara, sobra akong nagsisisi. Sana hindi ko siya pinakinggan sa kasal. Sino? Ang nanay mo. Halos mawala na ang boses ni Luis. Alam mo, si Cheska, si mama ang nagpakilala sa amin. Matagal na silang magkakilala. Bago pa ang kasal natin, palihim na inaayos ni mama ang madate namin. Hindi ko pinansin. Akala ko, para lang may masabi. Tapos nalasing ako. Isang beses lang. At nabuntis siya. Narinig ko ang pag-iyak sa kanyang boses. Nagbanta si mama na magpapakamatay. Sumigaw na hindi dapat lumaki ang anak ng pamilya namin na walang ama. Pinilit akong pakasalan siya. Wala akong magawa. Clara, wala talaga akong magawa. Hawak ko ang telepono at halos hindi mapigilan ang tawa. Parang teleserye. So? Tanong ko, bakit mo ako tinatawagan? Gusto mong kaawaan kita, patawarin? O maghintay hanggang sa magiwalay kayo para makabalikan ulit tayo? Hindi. Nautal niyang sabi. Gusto ko lang sabihin na mahal pa rin kita. Ayaw kong pakasalan siya. Pinilit lang ako ni mama. Luis, pinutol ko siya. 30 anyos ka na, hindi 3. Walang makakapilit sa iyong magpakasal kung ayaw mo. Dahil pinili mong sundin ang nanay mo at pakasalan ang isang babaeng hindi mo mahal. Magpakalalaki ka, panagutan mo yan. At sa ating dalawa, tapos na. Huwag mo na akong tatawagan pa. Clara. At isa pa, idinagdag ko. Dahil magpapakasal ka na, itapon mo na lahat ng gamit ko na naiwan sa tsondo mo. O itapon mo, o ipadala mo sa Lalamove. Alam mo ang address. Itinapon na ni mama. Mas mabuti. Paalam na. Ibinaba ko ang tawag at binlock ulit ang numerong iyon. Huminga ng malalim. Inihagis ang telepono sa bag. Anong laking kabalintunaan. 1 buwan lang ang nakalipas, sa kasal, ipinamigay niya lahat sa kanyang ina, binalewala ako. Ngayon, napipilitan siyang magpakasal dahil sa nabuntis niya ang babaeng piniling nanay niya. Isang tunay na mama's boy. Umiling ako, inaalis ang basurang ito sa aking isipan. Ngayon, may 2 akong mahalagang interview. Ang una ay sa isang umunlad na IT company. Maganda ang sahod, ngunit grabe ang overtime. Ang batang manager. Pagkatapos ng standard na tanong, ay biglang nagsabi. Nabasa ko ang tungkol sa sitwasyon ninyo sa internet. Napakagaling ng pag-handle ninyo. Medyo nagulat ako. Nakita niyo rin po, siyempre. Naging usap-usapan sa buong siyudad. Ngumiti siya. Huwag mo sanang masamain. Hindi ako sismoso. Nagustuhan ko lang ang diskarte mo, kalmado, desidido, walang drama. Kailangan namin ng gaganyang tao sa kumpanya. Salamat po, pero pwede ko po bang malaman, nakapekto ba ang sitwasyong ito sa pagtingin ninyo sa akin bilang isang empleyado? Ibig kong sabihin, ang aking emotional state. Hindi. Ikaw mismo ang nagsabi. Trabaho ay trabaho, personal ay personal. Marunong kang paghiwalayin. Sige. Tumango siya. Magbibigay ako ng sagot sa loob ng 3 araw. Ang pangalawang interview ay sa isang malaking kumpanya para sa posisyon ng Assistant Marketing Director. Ang nag-interview ay isang babae na nasa 50 anyos, strikta at matalas. Clara, pinag-aralan ko ang iyong resume na napakaganda. Agad niyang sinabi. At alam ko rin ang tungkol sa iyong internet scandal. Gusto ko lang malaman. Kung makakaroon ng isang mahirap na sitwasyon sa trabaho kasama ang mga katrabaho, paano ka kikilos? Nag-isip ako ang 1 segundo. Una, lulutasin ko ang problema base sa issue, hindi personalan. Pangalawa, malinaw kong itatakda ang mahangganan na hindi dapat tawirin. Pangatlo, susubukan kong mahanap ng solusyon na kapakipakinabang sa parehong panig, ngunit hindi makakasama sa akin. Halimbawa,
Kung susubukan ng isang katrabaho na angkinin ang aking managawa, kakausapin ko muna siya. Kung hindi epektibo, lalapit ako sa pamunuan na may mga ebidensya. Ngunit hindi ako gagawa ng mga pampublikong eskandalo sa opisina. Ang profesionalismo ang pinakamahalaga. Tumango siya ng may kasiyahan. Tinatanggap ka na. Pwede ka bang magsimula sa Lunes? Opo. Walang pak-alin lang ang sahot ko. Mahaling. Ang sahot ay mas mataas na 30% kaysa sa dati mong trabaho. Welcome. Paglabas sa gusali, nakangiti ako. Bagong trabaho, bagong buhay, lahat ay umayos na, hanggang sa makatanggap ako ng isang package pakaraan ng 3 araw. Ang return address, ang tsondo ni Luis. Walang pangalan ng nagpadala. Binuksan ko ang pakete. Sa loob ay may isang flash drive at isang sulat kamay. Clara, may mga bagay kang dapat malaman. 1 linggo bago ang kasal, nakipakita ang nanay ko kay Cheska. Aksidente kong nahanap ang recording na ito. Pakinggan mo. Sorry sa lahat, Luis. Kumunot ang nuko. Isinaksak ang flash drive sa computer. May isang audio file na 15 minuto. Sa una, may maingay. Pagkatapos ay narinig ang boses ni Aling Lourdes. Cheska, diretsahan na. Itong si Luis. Bali na diyan kay Clara. Gusto ng pakasalan. Pero nakikita ko, isa yung manggagamit. Nag-abang lang kung paano makukuha ang pera namin. Sumunod ang boses ng isang batang babae. Marahil si Cheska. Pero Aling Lourdes, mahal siya ni Luis. Hindi nakakabusok ang pag-ibig. Sabi ngang biyenan, gusto ko, ikaw ang maging asawa niya. Mahinhin ka. Masunurin, galing sa mabuting pamilya. Bagay kayo. Kung papayak ka, ayusin ko lahat. Pero, walang pero. Bumulong si Aling Lourdes. Sa susunod na Sabado ang kasal nila. Naisip ko na lahat. Sa mismong seremonya, ia-announce ni Luis na ililipat niya lahat ng ari-arian sa akin. Hindi yan matitiis ni Clara at gagawa ng eskandalo. Masisira ang kasal. At doon ka na makakaroon ng pagkakataon. Talaga po. Siyempre, kailan ba kita niloko? Tapos, ikaw na ang gagawang paraan, magbuntis ka. Saan pa siya pupunta? Kailangan kaniyang pakasalan. At kapag kasal na kayo, unti-unti kong ililipat pabalik sa inyo ang mga ari-arian. At lahat tayo magiging masaya. Tumahimik ang recording. Pagkatapos ay sumagot si Cheska. Sige po, Aling Lourdes, gagawin ko ang sinabi ninyo. Natapos ang recording. Nakaupo ako sa harap ng monitor. At nanlamig ang aking likod. Ganun pala. Ang komedya sa kasal ay isang planadong palabas ni Aling Lourdes. Sa simula pa lang, ayaw niya akong maging parteng pamilya. Ang palabas tungkol sa dakilang anak ay kailangan lang para pilitin akong gumawa ng eskandalo at sirain ang kasal. At si Luis, ang taong 5 taon na, sumumpang ang pag-ibig sa akin, ay isang piyesa lang sa laro ng kanyang ina. Marahil, alam niya ang plano, ngunit sumunod pa rin. Nasuklam ako. Hindi nasaktan, kundi nasusuka, na parabang nakalunok akong langaw. Tumunog ang telepono. Isang hindi kilalang numero. Sinagot ko, si Luis ito. Narinig mo na ba ang recording? Pause ang kanyang boses. Narinig ko na. Hindi ako nagsinungaling sa iyo. Nalaman ko lang ang lahat pagkatapos ng kasal. Matagal na silang nag-usap. At yung gabing yon, lasing na lasing ako. Baka hindi rin aksidente? Halos mayuk na si Luis. Clara, pinagtulungan nila ako. Sarili kong ina ang gumawa nito sa akin. Ang sama-sama ang pakiramdam ko ngayon. So? Malamig kong tanong. Inaasahan mong kaawang kita. Patawarin. Luis. Hindi kita kinakawan at hindi kita pinapatawad. Pinutol ko siya. Dahil 30 anyos ka na, isang matandang lalaki. Ang manipulasyon ng nanay mo, ang katusuhan ng bago mong nobya lahat, yan ay mga panlabas na salik. Ngunit ang huling desisyon ay sa iyo. Pinili mo ang landas ng pagsunod. Pinili mong ipakanulo ako dahil mas madali. Kaya wag kang umiyak na masama ang pakiramdam mo.
deserve mo yan. Isang mabigat na katahimikan ang namayani sa telepono. Tanging ang kanyang hirap na pahinga ang naririnig. Ang recording na ito, patuloy ko. Itago ko, kung ikaw, ang nanay mo, o ang magiging asawa mo ay susubukan pa akong guluhin, lalabas ang recording na ito kung saan dapat. Naintindihan mo ba? Naintindihan ko. Mabuti, paalam. Kinuha ko ang flash drive at itinago sa isang ligtas na lugar. Lumulubok na ang araw sa labas. Pinipinturahan ang langit ng matingkat na kahel. Natapos na ang lumang kwento. Nagsisimula na ang baho. Ngunit hindi ko inaasahan na magsisimula ito ng ganito kabilis. Pakaraan ngang isang linggo. Habang nanananghalian ako kasama ang mga bago kong katrabaho. Nakatanggap ako ng isang mensahe mula sa hindi kilalang numero. Clara, hello. Ako si Cheska Morales, ang nobya ni Luis. Pwede ba tayong makita? May mga bagay kang dapat malaman. Nabigla ako sa kanyang mensahe. Hindi pa kami nakikita. At tila wala kaming dapat pag-usapan. Ngunit nanaik ang aking kuryosidad. Gusto kong tingnan sa mata ang babaeng kayang-kayang pumasok sa kamangang iba. Magbuntis. At pagbigyan ang isang baliw na biyenan. Nakita kami sa isang tahimik na coffee shop. Pagdating ko, nakaupo na siya sa tabingang bintana na may isang basongang tubig na may lemon. Nasa 25,26 taong gulang siya. Maganda, nakasuot ngang maluwag na damit para sa mga buntis. Medyo umbok na ang kanyang tiyan. Pakakita sa akin. Kinakabahang ngumiti siya. Hello Clara. Hello. Tumango ako at umupo sa tapat niya. Si Cheska ang unang nagsalita. Salamat sa pagpunta. Alam kong kakaiba ito. Pero kailangan mong malaman ang katotohanan tungkol kay Luis. Tungkol kay Luis? Tanong ko. Tungkol sa nanay niya, pagtatama niya na may pait sa boses. Tinaas ko ang kilay. Naghihintay ng kasunod. Marahil narinig mo na naikakasal na kami ni Luis. Yumuko si Cheska. Kinakabahang pinaglalaruan ang kanyang madaliri. Oh, inaamin ko. Gusto ko siya. Pumayag ako sa planong nanay niya, pero hindi ko akalain na aabot sa ganito. Ano ba talaga ang pagbubuntis ko? Pagka ito. Natigilan ako. Pagka? Ulit kong tanong. Hindi makapaniwala sa aking narinig. Pagka? Mapait na ngumisi si Cheska. Tinuruan ako ni Aling Lourdes, sabi niya. Kung magpapanggap akong buntis, siguradong papakasalan ako ni Luis. Ang eskandalo sa kasal ninyo, gawa-gawa rin niya. Gusto ka lang niyang alisin. Bagamat alam ko na ang isang bahagi nga. Katotohanan mula sa audio recording. Ang marinig ang pag-amin ng harapan ay nakakakilabot. Ang babaeng ito, para lang makontrol ang kanyang anak, ay handang gumawa ang anumang kababaan. Bakit mo ito sinasabi sa akin? Dahil natatakot ako. Nanginginig ang boses ni Cheska. Pagkatapos niyang kanselasyon ng kasal ninyo, nagbago si Luis, nagsimulang uminom, nawalan ng trabaho, at si Aling Lourdes. Hindi lang tumahimik, kundi pinilit pa siyang ilipat sa pangalan niya ang pangalawang tsondo. Sabi niya, para hindi na siya maloko ulit ng mga babae. At pumayak siya. Pumayak siya. Tumango si Cheska. Ngayon, wala na siyang kahit ano, walang kondo, walang pera. Lahat nasa nanay niya. Wala ring trabaho. Lasing lang siya buong araw. At ako. Hinaplos niya ang kanyang tiyan. Malapit nang mabuking ang kasinungalingan ko. Ano ang gagawin ko? Sabihin mo ang totoo. Hindi ko kaya. Nagsimulang mamuo ang mga luha sa mata ni Cheska. Nagbanta si Aling Lourdes. Kung makakamali akong magsalita, sisiguraduhin niyang hindi na ako makakapamuhay sa siyudad na ito. Sabi niya, kapag ikinasal na kami, gagawan niya ako ng totong pagbubuntis. Gagawan, kumunot ang nuko. Naging bulong ang kanyang boses. Sabi niya, lalayan niya ng gamot si Luis o maghahanap ng iba. Ang importante, dalaeng bata ang apelidong Gonzales. Napalunok ako. Ito ay lumalampas na sa normal na pangunawa.
ang mamanipulasyon ni Aling Lourdes ay malapit na sa pagiging psychopath. So, anong gusto mo sa akin? Hindi ko alam. Umiling si Cheska, habang tumutulo ang ngaluha. Naisip ko lang na dapat mong malaman ang lahat. At gusto kitang bigyan ng babala. Mag-ingat ka kay Aling Lourdes. Galit na galit siya sayo. Iniisip niyang ikaw ang sumira sa buhay ng anak niya. Narinig ko siyang tumawag sa isang tao at sinabing dapat kang magbayad. Magbayad? Ngumisi ako. At anong balak niyang gawin? Hindi ko alam, pero parang gusto niyang pumunta sa bago mong trabaho at gumawa ng eskandalo. Oh! O mas malala pa. Hinawakan ako ni Cheska sa kamay. Clara, nakikiusap ako. Mag-ingat ka, kaya niyang gawin lahat. Habang tinitingnan ang babaeng ito, bigla akong naawa sa kanya. Akala niya, nahanap na niya ang susi sa kaligayahan. Hindi niya alam na binubuksan niya ang pinto patungo sa impyerno. Bakit mo ito ginagawa? Hindi ka ba natatakot sa ganti niya? Natatakot ako, pero mas natatakot akong maging parte ng pamilyang iyon. Pinunasan ni Cheska ang kanyang maluha. Naintindihan ko na lahat. Si Luis ay isang matandang sanggol na sumusunod sa lahat ng utos ng nanay niya. At si Aling Lourdes ay isang control freak. Kung papakasalan ko siya, tapos na ang buhay ko. At ano ang desisyon mo? Aalis ako, matigas na sabi ni Cheska. Pupunta ako sa ibang siyudad at magsisimula ulit. Ngunit bago umalis, kailangan kong sabihin sa iyo ang totoo. Patawarin mo ako, Clara. Sa lahat ng nagawa ko, kinuha niya mula sa kanyang bag ang isang makapal na sobre at itinulak ito sa akin. Ito ang perang ibinigay sa akin bilang isang uri ng bayad pinsala bago ang kasal. 1,000,000. Hindi ko ito ginalaw. Ibalik mo sa iyo bilang kabayaran. Tiningnan ko ang sobre at hindi ito kinuha. Itago mo na lang. Kakailanganin mo ngang pera para sa paglipat at pagsisimula ng bagong buhay. Sabi ko, tinatanggap ko ang iyong pahinging tawad. Ngunit oras na para matuto kang managot sa iyong magawa, hindi mamuhay ayon sa utos ng iba. Natigilan si Cheska, at muling tumulo ang mga luha sa kanyang mga pisngi. Salamat Clara. Napakabuti mong tao. Hindi ka karapat-dapat para kay Luis. Alam ko, ngumiti ako. Ikaw rin ay karapat-dapat, sa mas magandang buhay. Umalis ka na habang maaga pa. Nang umalis si Cheska, naiwan akong nakaupo sa coffee shop. Dahan-dahang iniinom ang lumamig na kape. Hindi ako nagulat na gustong magiganti ni Aling Lourdes. Ang maganyang tao ay hindi kailanman umaamin ng kanilang napakakamali. Sinisisi ang lahat sa paligid nila. Ngunit hindi rin ako madaling matakot. Lulutasin natin ang makroblema habang dumarating. Kinabukasan, sinabi ko ang lahat kay Ate Sandoval at ibinigay sa kanya ang kopya ng audio recording. Ito ay isang napakahalagang ebidensya. Sabi niya, kung talagang gagawa siya ang hakbang, gagamitin natin ito para sa kontra-atake. Payo ko, itago mo lahat ng tawag at maging alerto. Sa masumunod na araw, naging maingat ako, ngunit tahimik ang lahat. Mayos ang takbo ng mga bagay sa bago kong trabaho. Mababait ang mga katrabaho. Walang nakakaalam sa aking nakaraan. Hanggang sa Biyernes pagkatapos ng tanghalian, tumawag sa akin si Elena, isang dating katrabaho. Clara, may emergency dito. Nanginginig ang boses ni Elena. Ang nanay ang ex mo. Dumating dito sa opisina namin kasama ang isang grupo. Hinahanap ka. Hindi sila pinapasok ng security, kaya naglabas sila ng mga placard sa harap mismo ng entrance. Nakakuha ng malaking atensyon. Kinabahan ako. Nakrisin na ako. Bakit sila doon pumunta? Sumisigaw siya na scammer ka raw. Ninakawan mo raw sila at sinira ang trabaho ng anak niya. Ngayon, nagbabanta siyang tatalon mula sa bubong. Tahimik na nagsasalita si Elena. At nakdala siya ng mga reporter na may kamera. Gusto kanilang ipahiya sa buong siyudad. Kinakabahan akong ngumisi. Mga jurnalis. Grabe. Gusto kanilang ipahiya sa buong siyudad. Clara, baka dapat kang magtago.
Seryoso sila? Hindi. Dahil ako ang hinahanap nila. Haharap ako. Kalmado kong sabi, kailangang lutasin ang problemang ito ng isang beses at para sa lahat. Walang saysay ang pagtatago. Ay video mo lahat ng nangyayari diyan at ay send sa akin. Papunta na ako. Pupunta ka? Delikado iyan. Nagpaalam ako sa trabaho, sumakay taksi at pumunta sa dati kong opisina. Habang nasa daan, tinawagan ko si Sandoval. Papunta na ako, sabing abogado. Tandaan mo, huwag kang makipag-away sa kanila. I record mo lahat sa video. Kung magsimula silang mang-insulto, tumawag agad ng pulis. Nakuha ko. Pagdating sa opisina, nakita ko mula sa malayo ang isang malaking grupo. May hawak na cellphone ang isang kamag-anak at naka-Facebook Live. Nakatayo si Aling Lourdes sa gitna, umiyak na nagsasalita habang nakatingin sa kamera. Ipatulfo ko itong babaeng ito. Pinaglaruan niya ang damdamin ng anak ko. Kinuha ang aming PHP 2 milyon. At sa kasal ay gumawa ang eskandalo. Nawalan ngang trabaho ang anak ko dahil sa kanya at nasira ang buhay. Hindi ba dapat parusahan ang maganyang babae? Humihinto ang madumadaan. Marami ang kumukuhang video sa kanilang mga telepono. Ilang lalaki na may profesional na kamera ang umiikot kay Aling Lourdes. Huminga ako ng malalim at lumapit. Aling Lourdes, hinahanap ninyo ako? Agad na nahiwa-hiwalay ang mga tao. Lahat ng tingin ay napunta sa akin. Malinaw na hindi inaasahan ni Aling Lourdes na darating ako. Ngunit mabilis siyang nakabawi at sumigaw sa megaphone. Ayan siya. Itong halimaw na sumira sa buhay ng anak ko. May lakas pang loob na magpakita dito. At bakit hindi ako dapat magpakita? Kalmado kong tanong. Sabi ninyo, kinuha ko ang pera ninyo. Ang PHP 2 milyon na iyon para sa down payment ay galing sa mga magulang ko at may mga bank statement na patunay. Sabi ninyo, gumawa ako ang eskandalo sa kasal. Pero hindi ninyo naalala kung bakit? Nagsisinungaling ka? Namula siya. Huwag ninyo siyang pakinggan. Pralang namin ang habol niya. Habol ang pera ninyo? Natawa ako. Aling Lourdes, ano ba ang mayroon kayo? 2 tsondo na nakapangalan sa inyo. Para sa inyong ngabang account. Ibinibigay sa inyo ngang anak ninyo ang malaking bahagi ng kanyang sahot. Kung pera lang ang kailangan ko, hahanap ako ngang mas mayaman kaysa sa anak ninyo. Narinig ang ngahagik-gik sa mga tao. Nananakit kang puri. Kung ito ba ay paninirang puri o katotohanan, alam ng lahat. Lumingon ako sa mataong may kamera. Saang media kayo? Pwede ko bang makita ang ma-press card ninyo? Nakatinginan sila at nag-atubili. Hindi may pakita ang mga dokumento. Walang ID? Tinaas ko ang kilay. So? Ma-blogger kayo? Sabihin ninyo ang maka-channel ninyo. Mag-subscribe ako. Tingnan ko kung paano ninyo ito ibabalita. Isang lalaki ang bumulong. Kami ay ma-independent journalist. Ang ma-independent journalist ay dapat ding mag-verify ngang ma-impormasyon. Pinakinggan ninyo lang ang isang panik at gumagawa na kayong kwento. Ilegal yan. Tatawag ako ng pulis. Idedemanda ko kayo para sa paninirang puri at paglabag sa privasi. Nataranta ang makamraman at nagsimulang ayusin ang kanilang mga gamit. Sandali. Hinarangan sila ni Aling Lourdes. Huwag kayong umalis. Tinatakot lang niya kayo. Tinatakot. Tingnan natin. Kinuha ko ang aking telepono. Tumawag na ako ng pulis. Malapit na sila. Aling Lourdes, ang inyong ginagawa ay pasok sa public scandal at illegal assembly. Pwede kayong makulong ng walang piyansa bail para sa cyber libel at grave scandal. Nang marinig ang salitang makulong, namutla ang mga kamag-anak at umatras. Nagsisinungaling ka, tumawag siya ng pulis, bulong ang biyenan. Malalaman natin. Itinago ko ang telepono, pero habang papunta sila, gusto kong may pakinggan kayong lahat. Pinatoktok ko sa aking telepono ang audio recording. Ang mismong bahagi, ia-announce ni Luis na ililipat niya lahat ng ari-arian sa akin. Hindi yan matitiis ni Clara at gagawa ng eskandalo. Masisira ang kasal. Tapos, ikaw na ang gagawang paraan. Magbuntis ka.
Saan pa siya pupunta? Kailangan kaniyang pakasalan. Malinaw na narinig ang boses ni Aling Lourdes. Nagulat ang mga tao. Diyos ko! Siya pala ang may pakanang lahat, grabe ang biyenan. Isang ahas. Hindi nakapagtataka na tumakas ang babae. Naging puti na parang papel si Aling Lourdes. Nanginginig na tinuro niya ako. Ikaw, pineke mo ang recording. Krimen yan. Ang investigasyon o pagsusuri, mga eksperto ang magpapatunay kung ito ay peke o hindi. Kalmado kong sagot. At saka, si Cheska Morales ay pwedeng magpatunay na hindi talaga siya buntis at lahat ng ito ay kasinungalingan ninyo. Nagsisinungaling ka. Si Cheska ang manugang ko, hindi niya. Nandito siya. Itinuro ko sa direksyon na mga tao. Lumingon ang lahat. Sa gilid na mga tao ay nakatayo si Cheska. Mga putla. Na may medyo umbok na tiyan. Cheska, sabihin mo sa lahat ang totoo. Buntis ka ba talaga o plano ito ni Aling Lourdes? Kinagat ni Cheska ang kanyang labi, tumingin sa akin, pagkatapos sa namumutlang biyenan. At sa wakas, nagsalita. Hindi ako buntis. Pinilit ako ni Aling Lourdes na magpanggap para pilitin si Luis na pakasalan ako. At ang eskandalo sa kasal ay plano rin niya para maalis si Clara. Nag-ugong muli ang mataw. Sa sandaling iyon, narinig sa malayo ang sirena. Dumating na ang pulis. Nanghina ang mga tuhod ni Aling Lourdes at napaupo siya sa aspalto. Tapos na ang palabas. Ngunit alam kong hindi pa ito ang katapusan. Dinalang mapulis si Aling Lourdes at ang kanyang mga kamag-anak. Kami ni Cheska ay hiniling ding sumama sa presinto para magbigay ng pahaya. Sa istasyon, sinubukan pa ni Aling Lourdes na tumanggi. Sumisigaw na gawa-gawa ko lang lahat. Ngunit nang sabihin ng investigador na ipapadala ang recording para sa eksaminasyon, at nagbigay ng opisyal na testimonya si Cheska, sumuko siya. Sir, natukso lang po akong demonyo, umiyak siya. Mahal na mahal ko lang po ang anak ko. Natakot ako na baka lokohin siya ng masamang babae. Handa po akong humingi ng tawad at magbayad ng multa. Hindi ito simpleng kalokohan, ginang. Ito ay public scandal at paninirang puri. Mahigpit na sabi ng batang pulis. At ang iyong mga kilos ay seryosong nakagambala sa kaayusan ng publiko. Hihingi po ako ng tawad. Babayaran ko po lahat. Lumapit siya sa akin at sinubukang hawakan ang aking mga kamay. Clara, patawarin mo na itong matanda. Hindi ko alam ang batas. Maawa ka sa akin. Hinding-hindi na ako lalapit sa iyo. Hinila ko ang aking makamay at tinitigan siya ng isang malamig na tingin. Alam na alam ninyo ang batas kapag pabor sa inyo. Marunong kayong manipulahin ito, ngunit sa pagkakataong ito, lumampas na kayo sa guhit. Clara, mahinang nagsalita si Cheska. Baka patawarin na natin siya. Matanda na rin siya. Ang edad ay hindi dahilan para sa krimen, mariin kong sabi. Kung patatawarin ko siya ngayon, isipin niyang pwede niyang gawin ang lahat. Sir, hinihiling ko po ang kaparusahan ayon sa buong bigat ng batas. Sa huli, kinasuhan at ikinulong muna sa presinto si Aling Lourdes para sa public scandal habang naghihintay ng bail hearing. Pinalaya ang nakamag-anak pagkatapos ng isang mahigpit na babala. Nang lumabas kami sa presinto, gabi na. Sumusunod sa akin si Cheska. Hindi makapagsalita. May kailangan ka pa ba? Tanong ko. Salamat dahil hindi mo na idiniin ang partisipasyon ko sa lahat ng ito. Mahina niyang sabi. Ikaw din ay biktima sa isang paraan. Bagamat ang ginawa mo ay masama, ang ugat ng kasamaan ay si Aling Lourdes. Sana. Matuto ka sa aral na ito at hindi nahahayaang sirain ng iba ang iyong buhay. Pangako, tumango si Cheska. Bukas. Alis na ako papuntang Timog, sa Davao. At ito. Iniabot niya sa akin ang isang bankart. May PHP 500,000 dito, personal kong ipon. Hindi gaanong kalaki. Pero ito ay kabayaran sa maabala sa trabaho mo. Itago mo na lang. Ibinalik ko ang card. Kakailanganin mong pera para sa paglipat. At nakahanap na akong bagong trabaho. At mas malaki ang sahod doon. Namula na naman ang mga mata ni Cheska.
Clara, napakabuti mo. Mamuhay ka lang sarili mong buhay. Sabi ko. Maligayang paglalakbay. Sayo rin. Nang mag-isa na ako. Huminga ako ng malalim sa malamig na hangin ng gabi. Tumawag si nanay. Clara, kumusta ka? Sabi ni Bea, nanggulo na naman daw ang dati mong biyenan. Nay, ayos lang po lahat. Ikinulong siya ang 10 araw. Dapat lang sa kanya. Bumuntong hininga si nanay. Pero mag-ingat ka pa rin. Paglabas niyan, baka magiganti na naman. Huwag kang mag-alala, Nay. Kontrolado ko ang lahat. Umuwi ka na. Nagluto akong sinigang. Sumakay akong taxi. Sa bintana, kumikislap ang mga ilaw ng malaking siyudad. Ang pinakamaruming pahinang aking buhay ay nailipat na. Ngunit punong sorpresa ang buhay. Kinaumagahan ng Sabado. Ginising ako ngang tawag ng aking abogado. Clara, may balita. Nakalabas na si Aling Lourdes. Paano? Hindi pa siya nakakapagpiyan sa bail. Inatake siyang high blood sa kulungan kaya nagbayad agad ng malaking piyansa ang pamilya. Seryoso ang tono ni Sandoval. Agad siyang dinala sa ospital. Ngunit walang kritikal na nakita kaya nakauwi na siya. Nasa bahay na siya ngayon. Mag-ingat ka. Galit na galit siya sayo. Payo ko. Tumira ka muna sa mga magulang mo o sa mga kaibigan. Salamat, Ate Sandoval. Medyo nakpanik ako. Sino ang nakakaalam kung ano ang kayang gawin ng babaeng iyon? Tinawagan ko si Bea at tinanong kung pwede akong makituloy sa kanya ng ilang araw. Walang problema. Ang bahay ko ay kuta mo, sabi ni Bea. Pumunta ka na. Subukan lang niyang lumapit. Inayos ko ang aking nagamit. Kinuha ang flash drive na may mga recording at pumunta sa kaibigan ko. Nahanda si Beang hapunan. Nakwentuhan kami tungkol sa kanyang nobyo, sa nalalapit nilang kasal, at medyo nakapag-relax ako. Ngunit ang kapayapaan ay tumagal lang hanggang 10 ngang gabi. May nagdoorbell ng malakas. Nagkatinginan kami ni Bea. Lumapit si Bea sa peephole at namutla. Si Luis at ang nanay niya. Tumingin din ako. Inaalalayan ni Luis ang maputlang si Aling Lourdes. Nahirap huminga. Clara, buksan mo. Alam kong nandiyan ka. Kumakatok si Luis sa pinto. Masama ang pakiramdam ni Mama. Gusto niyang magpaalam sa iyo. Magpaalam? Umismit si Bea. Bigyan yo yan ng FAMAS Award. Kung hindi natin bubuksan, hindi sila aalis. Bumuntong hininga ako. Tumawag kang pulis at ambulansya. Akitin ko ang atensyon nila. Binuksan ko ng kaunti ang pinto. Iniwan sa kadena. Anong kailangan ninyo? Clara. Mamamatay na si Mama. Umiyak si Luis. Gusto niyang humingi ng tawad. Clar. Mahinang sabi ng biyenan. Patawarin mo ako. Isang matandang hangal. Papasukin mo ako. 2 salita lang at alis na ako. Dito na kayo magsalita. Nanatili akong matigas. Paano ka naging ganyan kalupit? Biglang nakaroon ng lakas si Aling Lourdes. Nawala ang kanyang kahinaan. Nagmamatay na ako dito. Tapos hindi mo man lang ako papasukin. Bato ba ang puso mo? Para sa isang nag-agaw buhay, masyado kayong malakas sumigaw. Malami kong sabi. Umalis na kayo. Tumawag na akong pulis. Ganun? Tumawag ka? Sigaw niya. Para makita nga lahat ng kapitbahay kung ano ang ginawa mo sa akin. Wala akong kinalaman sa inyo. Hiwalay na kami ngang anak ninyo. At kung sino ang may gawa, alam na natin. Wala akong kinalaman sa inyo. Biglang umikot ang mga mata ni Aling Lourdes at bumaksak sa sahig. Mama, lumapit si Luis sa kanya. Clara, buksan mo. Nahimatay si Mama. Kumunot ang nuko. Bumulong si Bea. Mukhang totu. Bumaksak talaga. Namutla, hindi pwedeng isugal. Tinanggal ko ang kadena. Dinala ni Luis ang ina sa loop. Nakdala si Bea ng tubig. Tumawag ako sa ambulansya. Habang naghihintay ang mga doktor. Natauhan si Aling Lourdes at umiyak. Patawarin mo ako, Clara. Mahal na mahal ko lang si Luis. Mama. Tama na.
Hinihimas ni Luis ang kanyang kamay at nakatingin sa akin. Clara, hindi ka ba pwedeng maging mas maunawain? Maunawain? Ngumisi ako. Ang nanay mo, gumagawa ang palabas. Nakukunwaring may sakit, hinahabol ako sa gabi, tapos dapat akong maging maunawain. Akala ninyo ba, umiikot ang mundo sa pamilya ninyo, lumampas na kayo sa lahat ng hangganan, sa malayo. Narinig ang mga sirena. Sabay na dumating ang pulis at ambulansya. Anong problema dito? Tanong ng pulis. Pumasok sila sa apartment at hinahabol ako. Itinuro ko ang hindi imbitadong bisita. Hindi kami pumasok. Sumama lang ang pakiramdam ni Mama. Humingi kaming tulong. Nagpapaliwanag si Luis. Dinalangam ga doktor si Aling Lourdes sa ambulansya. Inutusan ng pulis si Luis na sumama sa ina sa ospital. At pagkatapos ay pumunta sa presinto. Nagbigay si Luis ang huling tingin sa akin. Punong hinanakit at walang katapusang pagod. Tumalikot ako. Nang umalis na lahat, isinara ni Bea ang pinto at bumuntong hininga. Grabe. Bali ba talaga siya o nakukunwari lang? Sa ospital na nila malalaman. Sagot ko. Pro sawang-sawa na ako. Lilipat ako. Magpapalit ng trabaho. Apartment. Numero ng telepono. Ganap na mawawala sa paningin nila. Susuportahan ko anumang desisyon mo. Niyakap ako ni Bea. Siya nga pala, alam mo bang kanselado na ang kasal ni Luis? Kanselado. Umalis na si Cheska. Nalaman ni Luis na pagka ang pagbubuntis. Naintindihan niya na niloko na naman siya ang nanay niya at gumawa ang eskandalo sa bahay. Ngayon, lasing siya araw-araw. Walang trabaho, walang nobya. Pagpipilian niya yan at bunganga ginawa niya, tuyo kong sabi. Pagkaraan ng isang linggo, lumipat ako sa ibang bahagingen Quezon City. Nagpalit ng numero. Tanging ang nga pinakamalapit na tao lang ang nakakaalam kung paano ako mahahanap. Ang bagong apartment ay maliwanag. Isang studio unit. Ang bagong trabaho sa isang international company ay naging interesante. Tinanggal ko lahat ng litrato kasama si Luis, ibinigay ang traje de boda sa charity, at itinapon ang resibo ng relo sa basurahan. Lumipas ang 6 na buwan. Napakahusay ko sa bagong trabaho, at napromote pa bilang assistant director ng departamento. Ang buhay ko ay tahimik at komportable. Isang hapon, bumaba ako sa coffee shop malapit sa business center. Clara? Lumingon ako. Sa harap ko ay nakatayo si Luis. Pumayat siya ng husto. May balbas. May itim na bilog sa ilalim ng kanyang mamata. Hawak niya ang isang lumang briefcase. Ikaw nga. Pilit siyang ngumiti. Ang tagal na nating hindi nakita. Matagal na nga. Kinabahan ako. Kumusta? Mabuti. Kung yan lang, alis na ako. Sandali. Hinarangan niya ako. 2 salita lang. Tumingin ako sa paligid. Puno ng tao ang coffee shop, kaya ligtas ako. Nakikinig ako. Una, sorry para kay Mama. Para sa akin. Para sa lahat. Pangalawa, salamat. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko maintindihan kung gaano kasama ang kontrol ng nanay ko. Pangatlo, sana maging masaya ka. Deserve mo ang pinakamabuti. Pagkasabi nito, tumalikot siya at umalis. Hindi lumingon. Pinanut ko siyang papalayo, at ang huling sama ng loob na natitira sa akin ay nawala. Kape ninyo po, ma'am. Ibinalik ako. Sa realidad ng boses ng barista. Salamat. Kinuha ko ang baso at lumabas sa kalye. Sumisikat ang araw. Nagpapatuloy ang buhay. Clara, libre ka ba sa weekend? Tumawag si Bea. Gusto kang imbitahan ng mamagulang ng fiancé ko sa hapunan. Ako? Bakit? Sabi nila, kung hindi dahil sa halimbawa mo, hindi ako magiging masalan sa pagpiling lalaki, at hindi kami makakakilala ni Miguel. Gusto nilang magpasalamat. Siye, isend mo ang address. Nung Sabado, pumunta ako sa restaurant. Nandun na si Carlo, ang kanyang mga magulang, at si Bea. Napakabait ng pamilya ni Carlo. Nagliliwanag sa kaligayahan si Bea. Pagkatapos ng hapunan, kinuha ni Carlo ang kotse.
Lumabas si Bea kasama ang mga magulang, at medyo nagtagal ako sa salamin sa lobby. Clara, narinig ko ang isang pamilyar na boses. Lumingon ako at natigilan. Si Miguel Reyes, ang aking senyor sa universidad at ang aking unang pag-ibig. Halos hindi siya nagbago, naging mas matipuno lang. Nandito ako for a business trip. Nag-dinner kasama ang mga kliyente. Ngumiti siya. Hindi ko inaasahan na makikita kita dito. Hindi ka nagbago. Ganda mo pa rin. Salamat Miguel. Medyo nahiya ako. Ikaw naman ang tumanda. Najing mas mature ka. Narinig kong assistant director ka na ro. Gailing. Laging naniniwala sa'yo. Paano mo nalaman? Sa industriya natin, mabilis kumalat ang balita. Huminto si Miguel. May asawa ka na ba? Wala na? Hiwalay na? Single din ako. Kahihiwalay lang. Sabi niya. Ang dati kong asawa, umalis kasama ang anak namin papuntang abroad. Nakatinginan kami. At sabay na natawa. Parang simula ang isang blind date. Pwede kong makuha ang number mo. Para manatiling konektado. Dapat mas madalas makita ang madating magkaibigan. Siyempre. Nagpalitan kami ngang kontak sa Telegram. Dumating ang sasakyan na dala ni Carlo. At nagpaalam ako kay Miguel. Sa kotse, kinindatan ako ni Bea. Sino yung gwapong yon? May spark kayo. Ha? Tigilan mo nga. Matagal ng kaibigan lang. Ngunit hindi ko may kakaila. Ang pakikita namin ni Miguel ay nakpabalik ng dating damdamin. Sa universidad, nahiwalay kami ng maayos dahil sa paglipat sa iba't ibang siyudad pagkatapos ng graduation. Kinagabihan. Nag-text si Miguel. Nakarating ka na? Salamat. Libre ka ba sa weekend? Mag-lunch tayo. Wala akong kakilala dito. Boring mag-isa. Nag-alinlangan ako. Pagkatapos ng nangyari kay Luis. Takot akong magsimulang bagong relasyon. Ngunit agad siyang nagdagdag. Huwag kang mag-isip negra. Kung ano-ano. Pagkikita lang negra dating magkaibigan. Sige. Kita-kits sa Sabado. Pumunta kami sa isang French restaurant. Maalaga si Miguel. Nagbago ka ng husto. Sa college, tahimik ka. Pero ngayon, parang nagniningning ka. Pinilit ng buhay. Gumiti ako. Alam niya ang kwento ng aking naudlot na kasal. Napakalakas ang loob mo, sabi niya. Itinaas ang kanyang baso. Para sa matapang na Clara, noong gabing iyon, ilang oras kaming nag-usap. Nalaman namin na pareho ang aming pananaw sa buhay. Alam mo, pagkatapos ng graduation, pinagsisihan kong nahiwalay tayo. Bigla niyang inamin. Miguel. Nakaraan na yon, paano naman ang kasalukuyan? May pagkakataon ba tayo? Nanahimik ako. Takot akong masaktan ulit. Huwag kang sumagot agad. Pwede tayong magsimula bilang magkaibigan. 3 buwan ako dito. May oras pa. At nagsimula kaming mag-date. Namamasyal. Nanonood ng sine. Ibang-iba si Miguel. Hindi niya ako sinusubukang kontrolin. Isang beses. Nag-overtime ako hanggang gabi. Paglabas ko sa opisina, malakas ang ulan. Walang payong. At biglang may nagbukas ang payong sa ibabaw ko. Miguel, anong ginagawa mo dito? Napadaan lang. Nakita kong may ilaw pa sa kintana mo. Kaya naghintay ako. Tara. Ihahatid kita. Sa kotse. Basang-basa siya dahil hawak niya ang payong para sa akin. Sa sandaling iyon, natunaw ang puso ko. Walang sinuman ang nag-alaga sa akin ng ganito katapat. Pag-akyat sa aking apartment para magpatuyo, tiningnan niya ang aming mga litrato nung college. Clara, hindi ako si Luis. Hindi kita pababayaan. Bigyan mo ako ang pagkakataon. At kung magpapakasal tayo, ibibigay mo ba lahat ng pera mo sa nanay mo? Mahina kong tanong. Natawa siya. Hindi. Ang pera natin ay pera natin. May kaya ang nanay ko. May pensyon siya at ang tatay ko. Dapat igalang ang mga magulang, pero ang bulak na pagsunod ay kahangalan.
Tiningnan ko ang kanyang mga mata at tumango. Sige. Mahigpit akong niyakap ni Miguel. Kinaumagahan, nagising ako sa amoy ngang sinangag at itlog. Nakatayo si Miguel sa kalan. Bumaba ako at binili ko ang paborito mong pandesal. Salamat. At alam mo, apply ako nung transfer sa branch sa Maynila ng permanente. Ayoko nang pakawalan ka pa. Pagkaraan ng isang taon, nakatayo kami sa parehong ballroom, ngunit ngayon, ito na ang aking tunay na kasal. Naglalakad ako patungo sa altar, kung saan nahihintay si Miguel. Walang palabas, walang mga kakatuwang sorpresa, tanging mga tapat na panata. Clara, salamat sa pagtitiwala mo sa akin. Sabi ni Miguel sa mikropono. Nangangako akong laging igagalang ka, magiging sandalan mo sa hirap at ginhawa. Miguel, salamat sa pagbabalik ng aking pananampalataya sa pag-ibig. Sagot ko, nakpalakpakan ang magabisita. Umiyak sa tuwa si Bea. Hindi may tago ngang aking mga magulang ang mga luhang kagalakan. Kinagabihan, habang nakpapaalam sa mga bisita, napansin namin sa dilim, malapit sa entrance ang isang anino. Si Luis ito. Muha siyang mas matanda at pagod. Hawak niya ang isang maliit na kahon. Clara, congratulations. Iniabot niya ang kahon. Hindi ko kinuha. Tumayo si Miguel sa pagitan namin. Salamat. Hindi na kailangan ng regalo. Inalis ni Luis ang kanyang kamay. Gusto ko lang makwis ng kaligayahan. Ang ganda mo. Masaya ako. Sagot ko, sana making mayos ka rin. Tumalikot si Luis at dahang naklakat sa dilim. Titiknan ba natin kung ano ang laman? Tanong ni Miguel. Itinuturo ang kahon na iniwan pa rin ni Luis sa gilid. Hindi, itapon mo na. Talagang binitiwan ko na ang nakaraan. Lumapit si Miguel sa basurahan, ngunit pinuksan pa rin ang kahon. Mayroong mga perlas na hikaw at isang sulat. Patawat, maging masaya ka. Ito ang mahikaw na gusto sanang ibigay ni Mama sa kanyang manugang. Ayaw ko nang itago. Itinapon ni Miguel lahat sa basurahan. Hindi na siya babalik. Nakausap ko siya ilang buwan na ang nakalipas. Binalaan ko siyang lumayo sayo. Pinuntahan mo siya. Oh. Nangako akong poprotektahan kita. Inakbayan ako ni Miguel. Siya nga pala. Inalok akong kontrata sa Paris ngang 3 taon. Sasama ka ba? Kakain ka ngang croissant at mamamasyal sa Montmartre. Sasama ako sayo kahit saan. Ngumiti ako. Pakaraan ng 1 buwan, lumilipat na kami papuntang France. Tumingin ako sa bintanan ng eroplano sa papalayong siyudad. Sa pagkakataong ito, tunay na nagsisimula akong bagong buhay. Pakaraan ngang 6 na buwan, habang nakaupo sa aming apartment sa Paris, nakatanggap akong isang postcard mula sa Boracay. Nandun si Bea at Carlo. Ipinagdiriwang ang kanilang kasal. Clara, hinihintay kita sa aming anibersaryo. Maging masaya ka. Lumapit si Miguel mula sa likod at niyakap ako, pagkatapos 3 taon. Babalik tayo at mag-isip na tungkol sa maanak. Ano sa tingin mo? Tumango ako. Gagawa tayo ng sarili nating tahanan, kung saan maghahari ang pag-ibig at paggalang, ang sarili nating tahanan. Tumunok ang telepono sa mesa. May dumating na text mula sa bangko tungkol sa isang transfer at isang mensahe mula sa hindi kilalang numero. Utang bayad na. Patawat. Maging masaya ka. L. Ano yan? Tanong ni Miguel. Walang importante. Tinanggal ko ang mensahe at binlock ang screen. Tara, mamasyal tayo. Tara. Lumabas kami sa maaraw na mga kalyang Paris, mahigpit na magkahawak kamay. Humahakbang patungo sa aming makasamang masayang hinaharap.